Kabanata 4521 sa gitna ng napakaraming buhay na nilalang, ay mga powerhouse ng human race. Naiintindihan mo ba? Tiningnan ni Jacopo ang mga powerhouse ng human race. Sa tabi niya, napailing sina Jabari, Shena, Winnie, Noel, at ang iba pa. Ang banal. Ang martial scripture ay masyadong malalim at misteryoso. Sila ay hindi kailanman nakatagpo ng gayong mga inscription dati, at hindi nila matukoy ang mga ito o maunawaan ang kanilang sukdulang kapangyarihan sa napakaikling panahon. Ang alam lang nila ay iyon. Ang banal na martial scripture ay hindi kapani-paniwalang misteryoso, na naglalaman ng panghuli. Lakas ng martial arts. Swish! Sa sandaling ito, lumitaw ang isang bahid ng liwanag ng dugo, na lumilitaw sa kalangitan sa itaas. Ang nagniningning na liwanag. Ang liwanag ng dugo na ito ay unti-unting napalitan ng isang gwapong lalaki. Nakasuot ng pulang damit. Sino yun? Agad na tumingin sa langit ang mga powerhouse ng Doom Race. Ang lahat ng mga tingin ng kasalukuyang powerhouses ay nagtatagpo sa figure ng Master ng Dugo ng Ninuno. Siya ay isang kilalang powerhouse mula sa una sa Sky Burial Age, ngunit siya ay nanatiling wala sa hindi mabilang na taon, na ang kanyang pangalan ay nabubuhay lamang sa mga sinaunang balumbon. Ngayon nasa wakas ay nagpakita na siya, wala sa mga nabubuhay na nilalang. Makikilala siya ng kasalukuyan. Ang Ancestral Blood Master ay nakatayo sa himpapawid, tinitigan ng masama ang tingin. Ang mga powerhouse sa ibaba, na naglalabas ng aura ng walang kapantay na kadakilaan. Na may walang pag-aalinlangan na pagwagayway ng kanyang kamay, isang dugong liwanag ang bumaba, na bumabalot sa banal martial scripture habang hinahangad niyang sapilitang agawin ito. Ang kapangyarihang nagmumula sa banal na martial scripture ay kakilakilabot. Binabantayan ng isang paghihigpit na ginawa ni Windale. Ang paghihigpit na ito ay maaaring tumagal anumang powerhouse sa mundo, ngunit napatunayang walang saysay laban sa lakas ng Master ng Dugo ng Ninuno. Bagamat mabigat si Windale, hindi siya nang ahas na harapin ang Ancestral Dugo Master head-on. Kung hindi, hindi niya dinala ang banal martial scripture para akitin ang Ancestral Blood Master palayo sa Callahan Residence. Ang Divine Martial Scripture ay dahan-daang itinataas ng liwanag ng dugo. Bilang ang itinaas ng liwanag ng dugo ang Divine Martial Scripture, nasaksihan ni Wyatt ang paglalahad. Eksenang may tumataas na pakiramdam ng gulat. Akin na! Sumigaw siya, nagpakawala ng nakakatakot na aura. Nagbabrand ng nakakasilaw. Longsword, sinisingil niya ang Ancestral Blood Master sa hangin, determinadong gawin ito. Pigilan siya sa pag-agaw ng banal na martial scripture. Sa isang tulak, ang liwanag ng espada, direktang tumama sa Ancestral Blood Master. Ang hampas ng espada ay nagtataglay ng walang kapantay na antas ng bangis, sapat na malakas upang magdulot ng matinding pinsala o kahit na angkinin ang buhay ng isang bagong umakyat na Kylem. Powerhouse ng Acme rank. Gayunpaman, kapag ang walang kapantay na makinang na espada, ang enerhiya ay lumapit sa Ancestral Blood Master, ito ay nawala sa kawalan. Sa halip, isang napakalaking aura ang bumalot kay Wyatt, na nagpalipad at bumagsak. Mabigat sa lupa, nagbuga ng isang subo ng dugo. Nagulat ang lahat. Kilala ang lakas ni Wyatt. Sa kasalukuyang Chaos of Greater Realms, mayroon lamang ilang piling mga powerhouse na nagtataglay ng kakayahan makatiis ng isang hampas mula sa kanya, at mabibilang sila sa isang banda. Gayunpaman, natalo si Wyatt sa isang galaw. Higit pa rito, ito ay hindi lamang anumang galaw kundi isang pagsabog ng aura na pinakawalan ng Master ng Dugo ng Ninuno. Nang hindi man lang gumawa ng pisikal na pag-atake, ang Ancestral. Ang mabigat na aura ng Blood Master ay nagdulot ng malubhang pinsala kay Wyatt. Nakakatakot iyan. Sino ito? Mayroon bang maalamat na powerhouse sa Greater Realms? Bakit tayo? Hindi mo ba siya nakita dati? Maraming powerhouses ang nanginginig sa takot. Kahit ilang human race. Natulala ang mga powerhouse, na hindi makapaniwalang nakatingin sa eksenang ito. Bulong ni Jacopo, sino siya?
Nakakatakot siya. Umiling sina Winnie, Zane, Noel, at ang iba pa. Sila ay walang alam tungkol sa pinagmulan nitong Ancestral Blood Master na tumalo kay Wyatt. Ang Divine Martial Scripture ay dahan-daang hinihila ng liwanag ng dugo. Habang ang banal na martial scripture ay nasa bingit ng ganap na makuha. Malayo sa liwanag ng dugo, biglang lumabas ang isang misteryosong aura mula sa loob nito. Mga pahina. Ang misteryosong enerhiya na ito ay nagawang makawala mula sa mga hangganan ng liwanag ng dugo. Nahuli ang Ancestral Blood Master na hindi nakabantay at pinilit siyang gawin iyon. Nagmamadaling umatras, tinutulak siya sa kawalan. Bueno, nag-set up ka ng mga paghihigpit. Ang figure ng Ancestral Blood Master. Muling lumitaw sa langit sa itaas ng banal na kasulatang militar, ang kanyang mukha. Nagiging malamig. Speaking with a chilling tone, he taunted, "Anong magagawa mo?" Ako. 4,522. Kabanata 4,522 tusong ginamit ni Windale ang Divine Martial Scripture bilang pain para akitin ang Ancestral Blood Master palabas ng Callahan Residence. Itinago niya ang sarili sa loob ng chaos sa labas ng kaharian ng dugo. Sa sandaling umalis ang Ancestral Blood Master, mabilis na ginamit ni Windale ang Blithe Omniscience at nakakuha ng access sa Blood Realm. Pagdating sa Callahan Residence, tahimik siyang nagpakita sa espiritual na bundok kung saan nakulong si Thea. Ang kanyang pagdating, tila nagyelo ang oras, at ang mga kasambahay ni Thea ay agad hindi kumikilos. Gayunpaman, si Thea mismo ay nanatiling hindi tinatablan ng panahon. Pagmamanipula, maingat na nakatingin kay Windale. "Sino ka?" tanong niya, seryoso ang ekspresyon niya. Ito ang Callahan Residence, at alam na alam niya ang kapangyarihan at katayuan ng kanyang pamilya. Gayunpaman, dito nakatayo ang isang buhay na nilalang mula sa ibang lahi. Trespassing nang hindi nagpapalitaw ng anumang paggagambala sa pagbuo o pag-akit sa pansin ng iba pang mga powerhouse ng Callahan Residence. Ipinahiwatig nito na ito, ang base ng paglilinang ng buhay na nilalang ay umabot sa transcendent na kaharian. Humarap si Windale kay Thea na may mahinang ngiti at sinabing, "Relax. I mean hindi." Pinsala. Sa kabila ng kanyang nakakapanatag na pananalita, nanatili siyang nakabantay. Diretsyong lumapit sa kanya si Windale at umupo sa malapit na upuan. Siya. Ipinaliwanag, "Pumunta ako para kay James." James. Mukhang naguguluhan si Thea. Oo. Tumango si Windale at nagpatuloy, nakulong si James sa Callahan paninirahan. Bagamat maaaring hindi siya nasa panganib dito, ang kanyang paglaki ay mapipigilan. Sa pamamagitan lamang ng pagliligtas sa kanya maaari siyang tunay na umunlad. Bakit hindi mo na lang siya ilayo sa sarili mo? Bakit ako isali? Si Thea. Tinanong. Hindi ako maglakas loob na kunin siya ng ganoon, sagot ni Windale na walang magawa. Pagpapahayag. Kung gagawin ko, susundan ako ng iyong ama, at susundan ako ng Invincible Sect ko. Pagpuksa ng mukha. Ayokong magkaaway ang tatay mo. Kung magtitipid ako, James, kailangan ko ng tulong mo. Ako. Mukhang nalungkot si Thea. Nakulong ako dito at hindi makalusot sa pagbuo ng hadlang. Paano ko siya matutulungang umalis? Ngumiti si Windale at sinabing, "Nakaisip na ako ng solusyon." Casual niyang ikinaway ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang inscription. Inabot niya ito sa Thea, na nagsasabing, sa inscripsyong ito, "Walang barrier formation sa mundo ang makakapigil. Ikaw." Siyempre, pinag-uusapan ko ang tungkol sa mga ordinaryong porma sayon. Yung mga nandito sa ang Callahan Residence ay basta-basta lang na set-up ng iyong ama. Maaari mong malayang pumasok at lumabas sa kanila. Gayunpaman, kung mag-aayos siya ng anumang masalimuot na porma sayon, kung gayon ang inscription ay hindi epektibo. Lumiwanag ang mukha ni Thea nang matanggap ang nakasulat. Patuloy ni Windale, "May mga restrictions din ang tatay mo. Sa loob ng katawan ni James. Pinipigilan nila siya sa pag-activate ng kanyang kapangyarihan. Upang alisin ang mga paghihigpit na iyon, kailangan niya ng tulong ng iyong ama o isang solusyon na makikita sa
Dugo Mantra. Dapat mong malaman kung saan matatagpuan ang Blood Mantra. Nakawin mo. At ibigay kay James. Kapag umalis siya sa Blood Realm, may makakatanggap. Siya. Ito, nag-alinlangan si Thea. Magnakaw ng Dugo Mantra. Hindi niya kailanman naisip o nang ahas na gawin ang ganoong bagay. Ang iyong ama ay umalis sa Blood Realm at kasalukuyang nasa Doom's Universe. Ang oras sa Blood Realm ay nagyelo, kaya maaari kang kumilos ng malaya. Marahil ay gagawin niya. Alamin kung ano ang nangyayari sa kanyang pagbabalik, ngunit siya ang iyong ama, at siya. Malamang hindi ka sasaktan. Tumayo si Windale at sinabing, yun lang ang kaya kong gawin. Time in the Blood Realm Wheel. Manatiling frozen sa loob lamang ng isang araw. Mabilis na kumilos. Ang pagliligtas kay James ay magiging mas mahirap kung palalampasin mo ang pagkakataong ito. With that, nawala si Windale sa paningin ni Thea. Panay ang ekspresyon ni Thea. Nagbabago. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumangon siya at umalis sa espiritual na bundok. Alam niya ang lokasyon ng Blood Mantra. Bilang anak ng ninuno, Blood Master, alam niya ang lahat ng sikreto ng mga kalahan. Ang Blood Mantra ay nakaimbak sa Kalahan Residence sa itaas na palapag ng silid ng aklatan. Gayunpaman, ito ay isang mahigpit na ipinagbabawal na lugar. Kahit si Xanthus ay hindi kwalipikadong pumasok sa loob. Ang sinumang pumasok ng walang pahintulot ay papatayin ng walang awa kapag natuklasan. Sa paligid ng Ancestral Blood Master, walang sinuman sa pamilya Kalahan ang nang-ahas para pumasok sa silid. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi maisip ni Thea ang lahat ng iyon. Tumungo siya. Dumiretso sa silid ng silid aklatan, pamilyar sa landas habang tinatahak niya. Sa itaas na palapag. Doon, natagpuan niya ang isang libro na naglalabas ng pulang ilaw ng dugo, na ang Dugo Mantra. Kinuha niya iyon at umalis para hanapin si James. 4,523. Kabanata 4,523 panahon sa buong Blood Realm ay tumigil. 2 tao lamang ang hindi naapektuhan ng paghihigpit sa oras. Sila Thea at James. Ito ay dahil kontrolado ni Windale ang oras sa loob ng Blood Realm. Siya ay hindi pa tuluyang umalis ngunit nanatili sa chaos sa labas ng Blood Realm. Gusto niyang pagmasdan kung talagang ililigtas ni Thea si James. Gumaan ang pakiramdam niya nang makita niyang ililigtas nga niya si James. Matapos makuha ang Blood Mantra, nagmamadaling sumugod si Thea patungo sa espiritual bundok kung saan matatagpuan si James. Madali niyang nalampasan ang harang. Porma sayon na may inscription na ibinigay ni Windale. Sa sandaling ito, si James ay nasa tuktok ng bundok na manor sa espiritual bundok. Naguguluhan siya nang maramdaman niya ang paghihigpit ng oras sa paligid niya. Sinubukan niyang sirain. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagawang pagtagumpayan ang paghihigpit sa oras. Bukod dito, kaya niya hindi ay activate ang kanyang mga kakayahan, dahil ang paggawa nito ay magti-trigger ng mga paghihigpit ng bloodline. Nagdudulot sa kanya ng matinding kakulangan sa ginhawa. Sino ang nagsisikap na ihinto ang oras? Pagtataka niya. Habang nagtataka siya ay sumulpot si Thea. James. Mabilis siyang lumapit at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni James. Niyakap siya ng mahigpit ni James at tinanong, paano ka napunta rito? Isang powerhouse mula sa Invincible Sect ang humiling sa akin na iligtas ka, sagot ni Thea. Kumalas siya sa pagkakahawak kay James, inilabas ang Blood Mantra, at iniabot sa kanya, na nagsasabi, ito ang Blood Mantra ng ating lahi na nilikha ng aking ama. At ito ay kabilang sa top 10 nanograms supernatural signature skills. Nagulat si James. Narinig na niya noon ang katanyagan ng Blood Mantra. At alam niyang nilikha ito ng ama ni Thea, ang Ancestral Blood Master. Mukha siyang nagulat at sinabing, Thea, ibalik mo agad. Iyong hindi ka bibigyan ni Papa kapag nalaman niya ito. Keep it, giit ni Thea, pilit na iniabot ang Blood Mantra kay James. Siya ay nagsabi, may mga paghihigpit na inilagay ng aking ama sa loob ng iyong katawan, at siya lamang maaaring matuno ang mga ito. Kailangan mong makahanap ng solusyon sa Blood Mantra. Kung wala ito,
hindi mo magagamit ang iyong kapangyarihan o patuloy na maglilinang. Pagkabigay nito kay James, hinayla siya nito at umalis. Sa isang iglap, sila lumitaw sa chaos sa labas ng Blood Realm. James, umalis ka na agad. Linangin ng masigasig at maging mas malakas. Pagkatapos mo lang akong maging matatag, maibabalik mo ako, sabi ni Thea. Pero, ikaw, mukhang nag-aalala si James. Ang pagnanakaw ng Blood Mantra ay magdudulot ng malubhang kahihinatnan kung ang isa ay natuklasan ng Ancestral Blood Master. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako, paniniguro ni Thea sa kanya. Tinulak niya si James para umalis. Dahil nailabas na si James, wala na siyang pakialam kung sino ang tatanggap kanya. Hanggat umalis siya sa Callahan Residence, magiging maayos siya. Nawala si Thea sa kanyang orihinal na lugar, bumalik sa Callahan Residence. At ang nakulong na espiritual na mga bundok. Pagkabalik niya, nawala ang inscription na dala niya, at ang oras sa lugar ay nagpatuloy na parang walang nangyari. Maging si Xanthes, na madaling masil si Thea, ay walang ideya sa oras na iyon. Tumigil, ang Blood Mantra ay ninakaw, at si James ay umalis sa dugo. Kaharian. Gayunpaman, sa kanyang cultivation rank, malapit na niyang matanto ang lahat ng ito. 4,524. Kabanata 4,524 na bumalik si Thea matapos dalhin James sa labas ng Blood Realm. Tumayo si James sa chaos na may time na ekspresyon. Ang paghihiwalay na ito ang gumawa sa kanya. Hindi sigurado kung kailan niya ulit makikita si Thea. Nag-aalala siya kung paano ang maaaring parusahan siya ng Ancestral Blood Master pagkatapos niyang nakawin ang Blood Mantra. Sige, isang boses ang narinig sa sandaling ito. Lumingon si James at nakita si Wendell sa likuran niya. Let's go, sabi ni Wendell habang hinihila si James, at nawala sila sa kanila lokasyon. Sa sumunod na sandali, nakarating sila sa isang misteryosong lugar. Ito ang pinakamalalim rehiyon ng chaos, at nakakatakot ang eksena. Maraming nakakatakot. Napuno ng mga eksena ang chaos, at maging ang mga labi ng kakilakilabot na layunin ng labanan ay nagtagal. Ano ang lugar na ito? Kumunot ang noo ni James. Pamilyar siya sa marami mapanganib na mga lugar sa Greater Realms, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol dito. Partikular na lugar bago. Paliwanag ni Wendell, ito ang pinakamahinang bahagi ng chaos. Sa nakaraan, ang mga powerhouse mula sa mga panlabas na hangganan ay sinubukang pumasok sa chaos mula dito. Ang isang beses na tinusok ni Chaos Master ang kawalan ng lugar na ito at nasugatan ng husto. Ang mga powerhouse na iyon, na pinipilit silang umatras mula sa chaos. Bakit mo ako dinala dito? Naguguluhang tanong ni James. Gusto kong umalis ka sa chaos, sabi ni Wendell na may time na ekspresyon. Si James ay isang tikang time bomb para sa chaos. Kung patuloy siyang lumaki at nakipagsanib puwersa sa mga powerhouse mula sa mga panlabas na hangganan sa panahon ng Mega Sky Burial Age, ito ay magsasabi ng kapahamakan para sa chaos. Bagamat nagtiwala si Wendell, James, hindi niya maalis ang posibilidad na magkaroon ng ganoong katakot na sitwasyon. Para maiwasan ito, nakaisip siya ng plano na paalisin si James sa chaos. Paalisin mo ako. Mukhang nagulat si James. Ibig mo bang ipadala ako sa panlabas na hangganan? Oo, tumango si Wendell. James, isa kang kapahamakan para sa chaos. Marami. Hindi kayang tiisin ng mga powerhouse ang iyong pag-iral, lalo na ang maalamat. Mga powerhouse na desperado na mabuhay. Wala nang lugar ang chaos para sa iyo, at kailangan mong umalis. Magiging ligtas ka sa labas ng mga hangganan, at magkakaroon ka ng sapat na oras upang linangin. Higit pa rito, kaunti lang ang alam natin tungkol sa mga panlabas na hangganan, at hindi pa natin kailanman nakita pa ang mga powerhouse mula doon. Nang hindi sila naiintindihan, ang pagkatalo sa kanila ay magiging mahirap. Sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa ating sarili at sa atin mga kalaban kaya natin manalo sa mga laban. Sa pamamagitan ng pagpunta sa mga panlabas na hangganan, hindi mo lamang matitiyak ang iyong kaligtasan at pakinabang.
Sapat na oras para linangin ngunit makakuha din ng impormasyon tungkol sa powerhouses mula sa mga panlabas na hangganan. Iyan ang magiging paraan kung paano mo ililigtas ang chaos. Kung darating ang araw na maghaharap ang chaos laban sa mga powerhouse mula sa Outer Bounds, sana ay panindigan mo ang chaos. Nagsalita si Windale na may time na ekspresyon. Nagsusugal siya. Ang masisira ang kaguluhan kapag natalo siya. Gayunpaman, kung hindi niya pinayagan si James. Umalis sa chaos at si James ay nagsanib puwersa sa mga powerhouse mula sa ang mga panlabas na hangganan, ito ay magiging isang mas malaking sakuna. Napatingin si James kay chaos sa di kalayuan, punong-puno ng ekspresyon ang kanyang ekspresyon. Pag-aatubili. Ayaw niyang umalis. Ito ang lugar kung saan ang kanyang mga mahal sa buhay, kaibigan, at maging ang kanyang asawa ay hindi niya alam kung kailan o kung magiging siya makakabalik kung aalis siya. Wala na bang ibang paraan? James wore a look of helplessness on his face as he said, "Ayoko umalis. Wala akong alam tungkol sa mga panlabas na hangganan, o kung mayroon man. Ang paghiling sa akin na pumunta ay isang walang ingat na desisyon, tama ba? At saka, pwede bang tumagos ka sa chaos at hayaan mo akong umalis? Maaaring hindi ako nagtataglay ng kapangyarihang tumagos dito, ngunit ang chaos dito ay nasira na noon pa. Bagamat gumaling na ito, nananatili pa rin ang mahinang bitek. Higit pa rito, nagmula ka sa mga panlabas na hangganan, at ang iyong aura ay maaaring mag-trigger ng ilan sa mga puwersa nito. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng ilang panlabas na puwersa mula sa mga panlabas na hangganan, maaari akong gumawa ng sama-samang pagsisikap na pilitin na buksan ang isang puwang para umalis ka. Maaari kang mag-iwan ng isang sigaw sa chaos. Kapag naramdaman mong tama na ang oras, maaari mong maramdaman ito at bumalik sa chaos. Alam na alam ni Windale na ang pagpayag kay James na umalis sa sigaw ay may kasamang panganib. Kung si James ay nakipagsapalaran sa mga panlabas na hangganan at nabawi ang kanyang mga nawalang alaala, siya ay talagang mapapatunayang isa sa mga pangunahing salarin sa pagkawasak ng chaos sa nakaraan. Kapag nangyari iyon, maaari niyang gamitin ang nakatanim na sigaw upang maramdaman ang chaos, na magiging isang sakuna para sa chaos. Gayunpaman, naniniwala siya kay James, kaya naman naglakas loob siyang payagan itong umalis sa sigaw. Ang bawat pagpili ay may mga kahihinatnan nito, at kapag nagawa na, kailangang pasanin ng isa ang ilan sa mga pasanin. Tinapik niya ang balikat ni James at sinabing, "Naniniwala ako sa iyo, naniniwala si Thea sa iyo, at hindi mabilang na mga nilalang sa human universe ang naniniwala sa iyo." Phew! Huminga ng malalim si James at sumagot, "Sige, pangako. Gayunpaman, dapat mong ipangako na aalagaan ang aking anak na babae, at gayon din ang aking anak na lalaki, si Carson, mula sa Doom Race. Huwag hayaang manipulahin siya ni Wyatt. Siya nga pala, tulungan akong malaman kung nasaan si Yemima, ibalik siya sa human race, at sabihin sa kanya na may utang ako sa kanya. Aayusin ko kung makakabalik ako. Walang problema. Bahala na," nakangiting sabi ni Windale. Kasabay nito, si Teresa, na siyang pangunahing sarili ni Zizzle, ay nakatayo sa tuktok ng bundok Thunder. Sa isang sulyap lang, nakita niya ang chaos at nalaman niya ang pinakamalalim na sikreto sa loob nito. Matapos malaman ang tungkol sa plano ni Windale, naging seryoso rin ang ekspresyon niya. Halo-halong emosyon ang ipinakita sa mukha niya. Si James ay talagang isang ticking time bomb, ngunit ang pag-iwan sa kanya sa chaos ay nangangahulugan na siya ay nasa ilalim pa rin ng kanyang kontrol. Gayunpaman, sa sandaling umalis siya sa chaos, mawawalan siya ng kontrol sa kanya, at ang sitwasyon ay magiging unpredictable, isang bagay na hindi niya kayang hulaan. Si Windale ba ay kusang nagpasya sa planong ito, o lahat ba ito ay pinlano ng Boundless Master noong unang panahon ng Sky Burial Age? Mahinang bulong ng pangunahing sarili ni Zizzle. Isang anino sa gitna ng Doom Race ang palihim na umalis sa Dooms at mabilis na lumitaw sa pinakamalalim na bahagi ng Chaos. Si Windale ay nasa kalagitnaan ng pakikipag-usap kay James nang lumitaw ang anino. Nang makita ang figurang ito, nagulat si James at hindi naiwasang magtanong, "Zizzle?" Tumingin si Windale sa anino at kumunat ang kanyang noo, sinabing, "Bakit ka nandito?"
Ang clone ni Zizzle, ang anino, ay mahinang nagsalita, Windale, masyado kang walang ingat. Ang pagpayag sa kanya na umalis sa ganitong paraan ay haantong sa pagkawala niya ng kontrol. Magpapakilala ito ng maraming hindi mahuhulaan na mga variable. Ngumiti si Windale at sumagot, di ba solusyon din ito? Hindi na siya maaaring manatili sa chaos, at ang tanging pagpipilian ay para sa kanya na pumunta sa mga panlabas na hangganan. Totoo, hindi imposible, ngunit gusto kong sumama sa kanya, sabi ng anino. Sige, sa pagsama mo, mas magiging komportable ako. Tumango si Windale. Medyo natarante si James. Sino nga ba si Zizzle, at bakit parang pamilyar siya kay Windale? Windale, siya ba si Zizzle mula sa Doom Race? Tanong ni James. Oo, pag-amin ni Windale nang hindi itinatago ang katotohanan ngunit pinipigilan din niyang ibunyag ang tunay na pagkatao ni Zizzle. Pagkatapos, sinimulan ni Windale ang kanyang mga paghahanda, gamit ang aura ni James upang akitin ang mga puwersa mula sa mga panlabas na hangganan. Pinlano niyang lumikha ng pinagsamang puwersa upang piliting buksan ang isang crack at paalisin si James mula sa chaos. Kabanata 4526 na pinangunahan ni Windale si James at sila. Biglang lumitaw sa isang misteryosong lugar. Ang chaos dito ay puno ng hindi mabilang na mga bitek. Ang mga bitek na ito ay hindi maarak na malalim at tila walang katapusan. Iminungkahi nila ang pagkakaroon ng mas nakakatakot na mundo ang nakatago sa likod nila. James, kailangan kong hiramin ang iyong aura ngayon para makuha ang enerhiya ng langit at lupa mula sa labas ng chaos. Pagsasamahin ko ito ng lakas ko para basagin ito. Papasok ako sa isang iglap at sa mismong sandaling iyon, ipapadala ka sa labas. Ang lugar na ito, walang nakakaalam kung ano ang nasa labas ng teritoryo. Mag-ingat ka, babalan ni Windale. Nasa loob mo ang mga paghihigpit na ipinataw ng Ancestral Blood Master. Habang ikaw, hindi mo magagamit ang iyong buong kapangyarihan, maaari mo pa ring gamitin ang Blithe Omniscience. Sa pamamagitan nito, kakayahan, dapat mong maprotektahan ang iyong sarili habang nakikipagsapalaran ka sa labas. Teritoryo, dagdag niya. May isa pa akong dapat sabihin sa iyo. Tumingin si James kay Windale at nagtanong bilang tugon, ano ito? Paliwanag ni Windale, sa unang panahon ng Sky Burial Age, marami. Nagtagumpay ang mga powerhouse, kasama na ang aking guro. Kapag ang Chaos Masters, Tayback na tumusok sa Chaos, sinamantala ng aking guro ang pagkakataong makatakas. At, nakipagsapalaran sa mga panlabas na hangganan. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, natanggap namin ang balita mula sa kanya at walang ideya kung paano siya napunta. Sa makatuwid, hinihiling ko sa iyo na gawin ang iyong sukdulan upang mahanap ang aking guro kapag nagsimula ka sa iyong paglalakbay sa labas ng teritoryo. Yardos Zagarari. Bakas sa ekspresyon ni James ang pagtataka. Hindi ba siya napatay sa labanan? Paano siya napunta sa labas ng teritoryo? Kapag ang aking guro ay nagtamo ng matinding pinsala, ang pagpapatuloy ng laban ay magkakaroon. Tinatakan ang kanyang kapalaran. Gayunpaman, ginawa niya ang Blithe Omniscience. Ang instant lumitaw ang crack sa chaos, tahimik siyang umalis. Iilan lang ang nakakaalam. Tungkol dito, paglilinaw ni Windale. Sige, tumango si James at sinabi, gagawin ko ang lahat para mahanap siya sa aking paglalakbay. Tutulungan ka ng Blood Mantra na harapin ang mga limitasyon sa iyong katawan. Sa pamamagitan ng masigasig na pagsasanay, makakahanap ka ng paraan para makawala sa mga paghihigpit. Ang kapalaran ng sangkatauhan, ang mga naninirahan sa Greater Realms, at ang buong chaos hinges upon you, tinapik ni Windale ang balikat ni James. Sa pagyabong ng kanyang namumukod tanging kapangyarihan, ginamit ni Windale ang aura ni James. Hinahayaan ang kanyang kapangyarihan na tumagos sa mga bitik ng kanyang katawan at sumanib dito. Galing sa mga panlabas na hangganan, si James ay dating isang maalamat powerhouse, at ang kanyang aura ay may kahanga-hangang kakayahan na pukawin ang enerhiya ng langit at lupa. Ang plano ni Windale ay umikot sa paggamit ng potent ni James aura upang lumikha ng isang kaguluhan sa labas ng teritoryo, na may sukdulang layunin ng lumalabag sa chaos.
Masusing pinlano ito ni Wendell sa loob ng hindi mabilang na taon, na nag-set up ng isang super formation sa lugar. Gamit ang pananggalang na ito sa lugar, kahit na ang chaos lumitaw sa pamamagitan ng mga bitek, ang aura nito ay mananatiling nakapaloob, hindi matukoy ng mga kapangyarihan sa labas ng teritoryo. Gayunpaman, ang pangangalap ng enerhiya ng langit at lupa mula sa labas ng teritoryo ay mangangailangan ng ilang oras para sa Wendell para magawa. Sa sinaunang lungsod ng Doom Universe, natalo si Wyatt sa isang solong mabilis na suntok ng Ancestral Blood Master. Ang tanawin ay nag-iwan ng maraming powerhouses. Labis na pagkabigla. Natahimik sila habang nakatingin sa Ancestral Blood Master, na ngayon ay umaaligid sa hangin. Naglagay si Wendell ng restriction sa Divine Martial Scripture, ngunit napatunayan ito pansamantalang hadlang lamang sa Ancestral Blood Master. Ang huli ay pilit. Inalis ang paghihigpit at ginawang sarili niya ang kasulatan. Gayunpaman, sa halip na umalis, nanatili siyang suspendido sa walang laman, kanya matinding titig na nakatutok kina Winnie, Zane, Jacopo, at Noel. Nang makita ni Ancestral Blood Master si Noel, nalaman niyang nakita na ni Noel. Nagsimula sa Omniscience Path. Sa simpleng pagwagayway ng kanyang kamay, nagniningning, dugo pulang liwanag na ipinakita. Nagbago ito sa isang kakaibang inscription sa kanan. Sa harap ng mga mata ni Noel. Naguguluhan, nagtanong si Noel, ano ito? Sa kawalan, nagsalita ang Ancestral Blood Master, nalinang mo ang Omniscience Path sa isang kahanga-hangang antas. Tutulungan ka ng inskripsyong ito sa ganap na pag-unlock ng kapangyarihan ng iyong lahi, na nagpapabilis sa iyong pag-unlad kasama ang Omniscience Landas. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na reputasyon bilang isang mabigat na demonyo, Ancestral Blood, nagpakita si Master ng hindi natitinag na proteksyon sa kanyang pamilya. Walang nang-ahas. Para ay bully sila, lalo na't sila ang iginagalang na supling ni Thea. Bilang kanilang lolo, natural lang sa kanya na ibigay ang kanyang hindi natitinag suporta. Kasunod nito, ipinagkaloob niya ang mahahalagang kayamanan kina Winnie, Zane, at Jacopo, na iniwan ang mga powerhouse mula sa Greater Realms na namangha at tulala sa eksenang nasaksihan nila. 4,527. Kabanata 4,527. Hindi sila sigurado kung paano ang lalaking ito ay may kaugnayan sa mga Kaidan at nagtaka kung bakit niya ipinagkaloob sa kanila ang gayon. Maraming kayamanan. Si Jacopo at iba pa ay nataranta rin dahil hindi nila alam kung ano talaga ang nangyayari. Sino ka? Humakbang si Jacopo at nagtanong. Alamin ang iyong lugar. Naging madilim ang ekspresyon ng Ancestral Blood Master, at napuno ng malakas na presyon ang hangin. Sa ilalim ng pressure na ito, maging si Jacopo at ang kanya napilitang lumuhad ang grupo. Gusto nilang tumayo, ngunit ang napakalaki ng pressure. Ang kanilang mga pagsisikap ay walang saysay sa huli. Sa ilalim, hindi mabilang na mga titig, lahat ng miyembro ng pamilya Kaidan ay lumuhad na naguguluhan. Binigyan niya sila ng mahahalagang kayamanan ilang sandali lang ang nakalipas. Ngayon, gumagawa siya. Lumuhad sila. Gayunpaman, wala nang sinabi ang Ancestral Blood Master at nawala. Mula sa eksena, bumalik siya sa Blood Realm, pabalik sa base ni Callaghan's kampo. Pagdating doon, nakaramdam siya ng kakaibang aura at kumunat ang kanyang noo. Ano ang nangyayari? Time here has been manipulated, he muttered contemplatively. Isang pakiramdam ng pag-aalala ang bumangon mula sa loob niya. Agad siyang lumitaw sa looban kung saan naroon si James, ngunit ito nga. Walang laman na. Si James ay nawala ng walang bakas. Damn it, dumilim ang mukha niya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, pinadaloy ang kanyang supernatural kapangyarihan. Ang eksena ng mga pangyayaring naganap sa lugar na iyon ay muling ipinalabas sa kanyang harapan. Mata. Nasaksihan niya ang pagpapakita ni Thea para kunin si James at ang ekspresyon nito lalong lumalim. Sa isang iglap, lumitaw siya sa espiritual na bundok kung saan naroon ang asyenda ni Thea. Matatagpuan. Ama, magalang na tumayo si Thea sa pagbabalik ng Ancestral Blood Master.
Nasaan siya? Galit na tanong ng Ancestral Blood Master. Understanding his intentions perfectly, Thea spoke directly, James has left. Ang Dugu Realm. Nakatago siya ngayon. Nagnakaw din ako ng blood mantra at ibinigay sa kanya. Sinisikap mo bang gamitin ang galit ko para ihatid ako sa aking libingan? Dugo ng ninuno. Si Master ay namumula sa galit, at isang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa kanya. Kahit na 1/3. Si Thea, na isang Kylem Akmin, ay natagpo ang imposibleng makatiis at napilitan. Paatros. Sa isang iglap ay sumulpat siya sa harapan ni Thea. Itinaas niya ang kamay at umindayog. Pababa sa kanyang palad, pinipigilan ang sarili na sentimetro lang ang layo sa kanya. Bagamat siya ay galit, hindi niya kayang saktan siya. Malamig niyang sabi, sa tingin mo makakatakas siya. Nag-iwan ako ng sigaw sa loob. Siya, masusubaybayan ko siya kahit saan siya magpunta. Sa mga salitang iyon, nawala siya. Si Thea ay basang-basa sa malamig na pawis. For a moment, inisip niya talaga ang Ancestral. Papatayin siya ng Blood Master. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at nagdasal. Sa loob-loob niya, sana hindi niya mahanap si James. Samantala, sa pinakamalalim at pinakamahina na bahagi ng chaos, si Windale. Pina-channel ang aura ni James. Ang aura na ito ay kumukuha ng kapangyarihan ng langit at lupa. Sa labas ng teritoryo upang i-compile at bumubuo ng isang makinang na longsword. Bukod dito, ang tibak na ito ay naniningil sa sarili sa kapangyarihang mag-alay. Sa sandaling ito, nakaramdam si Windale ng kakaibang aura at nagbago ang kanyang mukha. Paano siya nakarating ng ganito kabilis? Nag-aalalang ungol niya. Lumingon siya sa Teresa at hinimok siya, Teresa, itigil mo ang Ancestral Blood Master, huwag mo siyang hayaan. Anumang mas malapit. Siguraduhin mong hindi siya makikialam sa pag-alis ni James. 4,528. Kabanata 4,528 dumating na ang Ancestral Blood Master. Mabilis, pagkakaroon ng implanted isang sigil sa loob James na nagpapahintulot sa kanya upang mahanap James. Kahit saan. Kasunod ng sigil, dumating siya sa pinakamalalim na bahagi ng chaos. Kung saan itinayo ni Windale ang Invincible Formation. Ang makapangyarihang Zen ng Ancestral Blood Master ay tumagos sa pormasayon, na nagpagana sa kanya upang masaksihan ang sitwasyon sa loob. Napalunok siya habang sumisigaw, Windale. Klein, kaya ikaw ang nasa likod nito. Naghahanap ka ng gulo dito. Casual siyang kumaway, at damaloy ang napakalaking kapangyarihan mula sa kanyang mga kamay. Direkta ito. Inatake ang pormasayon ni Windale. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw habang ang pormasayon ay nanginginig at kumupas saglit. Gayunpaman, ito ay isang pormasayon na ginugol ni Windale sa hindi mabilang na mga taon. Pataas. Kahit na ang strike ng Ancestral Blood Master ay hindi sapat para sirain ito. Ancestral Blood Master, anong ginagawa mo? Umungol si Windale. Malapit nang mabasag ang kaguluhan dito. Kung sisirain mo ang formation na ito, ang chaos. Ang aura ay lalabas, at matutuklasan ng mga powerhouse mula sa mga panlabas na hangganan. Ito ay hindi sinasadyang maakit ang mga ito, na humahantong sa maagang pagdating ng langit. Paglilibing. Magtiwala ka, mababasag ko ang pormasayon na ito bago ka masira. Ang chaos. Ako na mismo ang magbabalik kay James, boses ni Ancestral Blood Master. Mula sa labas ng formation. Sa Mount Thunder, kumilos ang pangunahing katawan ni Zizzle, na si Teresa din. Siya, nawala sa lugar, dumating sa kawalan sa isang kisap mata. Bilang pinakawalan ni Ancestral Blood Master ang kanyang pangalawang pag-atake, nagpakita siya at tumayo. Sa harap ng formation. Titigilan mo rin ba ako, Miss Teresa? Mukha ng Ancestral Blood Master. Naging malungkot. Tumingin si Teresa kay Ancestral Blood Master ng mahinahon at sinabing, baka hindi ko kaya. Para labanan ka at manalo, pero kaya kitang pigilin ng matagal para payagan si James. Umalis. Dapat sapat na iyon. Sa sandaling ito, nakatayo si James sa harap ng hindi mabilang na mga bitek, na hindi makaguhit sa kanya.
kapangyarihan. Gayunpaman, nararamdaman pa rin niya kung ano ang nangyayari sa labas. Pagbuo, nakita niyang sumulpot si Teresa. Ilang beses na niya itong na-encounter. Bago ito, ngunit sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakita na niya ito ng malinaw. Si Teresa ay maganda, dalisay, at naglalabas ng hindi magagapi na aura. Wala siyang maitutulong. Pero sumulyap kay Zizel na nasa tabi niya. Si Teresa ba ang iyong pangunahing kamalayan? Tanong niya. Kanina, kinausap ni Wendell si Zizel, pero ngayon nagpakita na si Teresa. Ito ang dahilan kung bakit nagtanong si James. Gayunpaman, hindi ginawa ni Zizel. Tumugon. Ang higanteng espada mula sa labas ng teritoryo ay tapos nang mag-ipon ng kapangyarihan nito. Samantala, lumabas din si Wendell at inipon ang kanyang kapangyarihan. Gumalaw ang espada mula sa labas ng teritoryo. Tumama ito sa isang hindi kilalang lugar bilang sabay atake ni Wendell sa crack ng chaos. Nang makita ang eksenang ito, ang Ancestral Blood Master ay nabalisa sa labas. Pagbuo. Kung pinayagan si James na umalis sa chaos at magtungo sa labas teritoryo, mawawala ng pinakamalaking pag-asa ang chaos. Ito ay tiyak na mapapahamak kapag dumating ang Mega Sky Burial. Damn it! Siya ay nagmura, at pagkatapos ang kanyang katawan ay sumambulat na may nagniningning na liwanag ng dugo. Ang kanyang naabot ng aura ang rurok nito sa isang iglap. Naglabas din si Teresa ng maningning at puting liwanag. Sa pag-angat ng kanyang kamay, ang lakas ng nagtipon ng Greater Paths, at maraming misteryosong inscription ang lumitaw. Bago siya, ang mga inscription ay nagtagpo upang bumuo ng isang pader, sinusubukang huminto. Master ng dugo ng ninuno. Gayunpaman, ang aura ng Ancestral Blood Master ay napakalaki at nakakatakot. Lumitaw ang liwanag ng dugo niya, direktang nabasag ang pader na nabuo ni Teresa. Mahiwagang mga inscription. Walang pag-aalinlangan, pumasok siya sa pormasayon gamit ang kanyang makapangyarihang kalooban. Sinalakay ni Wendell at ng mga puwersa mula sa labas ng teritoryo ang chaos. Sabay-sabay. Agad na bumukas ang chaos sa lokasyong ito, na lumikha ng Bitek. Bilasan mo, kunin mo si James at umalis ka na. Sigaw ni Wendell. Agad kumilos si Zizel. Mabilis niyang kinuha si James, at lumipad patungo sa crack-in. Ang walang laman. Nang mangyari iyon, nagkaroon na si Ancestral Blood Master. Tumagos sa pormasayon. 4,529. Kabanata 4,529 hindi niya sinira ang pormasayon. Ngunit nagawa niyang dumaan dito at lumitaw sa kanyang nais na lokasyon. Sinubukan agad siyang kontrahin ni Wendell. Nagkita sila ng buong lakas. At ang katawan ng Ancestral Blood Master ay nagkawatak-watek sa epekto. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Wendell na may mali at napabulalas, clone. Samantala, naabutan na ng totoong katawan ng Ancestral Blood Master at lumitaw sa chaos crack. Pilit niyang inabot para hilahin si James pabalik. Ang pangunahing katawan ni Zizel, si Teresa, ay biglang sumulpot sa kanyang harapan at tinangka. Hamarang sa kanyang dinadaanan. Nagtama ang isa't isa, at napaatras si Teresa. Habang siya ay nanatiling hindi sumusuko. Sinasaksihan si James na aalis na sa chaos, Ancestral Blood Masters. Naging seryoso ang ekspresyon. Hindi niya sinasadyang patayin si James, ngunit ngayon siya. Walang pagpipilian kundi gawin ito. Isang dugong liwanag ang pumuno sa hangin at tumagos sa chaos, diretsyong tumututok. James. Kumilos si Teresa para harangan ito, ngunit hindi mapigilan ang liwanag ng dugo. Teresa. Hinarang nito ang karamihan, ngunit napakalakas ng puwersa kaya nayanig nito ang kanyang katawan. Ang natitirang liwanag ng dugo ay tumagos sa kanya at direktang tumama kay James. Sa sandaling matamaan siya nito, pilit na pinaalis si James. Kaguluhan. Ang chaos ay walang putol na pinagsama-sama mula sa loob palabas. Kanyang paglabas. Bago umalis si James, inatake din siya ng Ancestral Blood Master. Sa kabila ng matinding pinsala ni Teresa, nagtamo pa rin siya ng mga pinsala. Kanyang likod. Dumating si Wendell sa oras at tinanong si Teresa, ano ang sitwasyon?
Paano ang James? Bahagyang kumunat ang noo ni Teresa at sumagot, inatake ako ng isang malakas na puwersa at James. Wala siya ngayon sa tabi ko at hindi ko maramdaman ang presensya niya. Hindi ko alam kung ano ang kalagayan niya ngayon. Nang marinig ito, lumungkot ang mukha ni Wendell sa pag-aalala. Master ng dugo ng ninuno. Nagawa mo na ngayon. Sigaw niya. Kayo ang nagsimula nito. Palihim mong pinaalis si James. Alam niya ang chaos intimately. Kung mababawi niya ang kanyang mga alaala sa kanyang nakaraang buhay at nagbabalik na may mga reinforcement para salakayin tayo, ang chaos ay mapapahamak, ancestral. Sumagot si Bloodmaster. Pumasok si Teresa para mamagitan. Tama na. Tigilan na natin ang pagtatalo. Magkahati kayong dalawa. Ang parehong layunin upang iligtas ang chaos. Ang plano ni Wendell ay maaaring maging isang praktikal na solusyon. Kung tama siya, may iligtas ang chaos. Paano kung mali siya? Ang Ancestral Bloodmaster ay tumugon ng may pagdududa. Kung siya mali, ang chaos ay hindi na mababawi pa. Sabi ni Teresa, sa puntong ito, wala tayong magagawa kundi magtiwala na si James ligtas. Mahinang ngumuso si Ancestral Bloodmaster. Nasa kanya ang aking sigil. Ginagawa siyang walang kapangyarihan. Para na siyang patay matapos ang pag-atake ko kanina. Iniwan niya ang mga salitang iyon at agad na umalis nang hindi ipinagpatuloy ang pakikipaglaban. Teresa at Wendell. Kung wala si James sa larawan, hindi na kailangan ipagpatuloy ang laban. Pagkaalis niya, nagkatinginan sina Wendell at Teresa. Tanong ni Wendell, ano ang sitwasyon sa labas ng teritoryo? Tugon ni Teresa na walang katiyakan, hindi ako sigurado. Ang lugar na aking kinaroroonan ay kahawig ng A. Walang bisa, katulad ng chaos. Malabo at walang laman ang lahat, at hindi ko maramdaman presensya ng ating chaos. Kahit na pareho ang aking pangunahing katawan. Kamalayan bilang aking clone, hindi ko pa rin maisip ang lokasyon ng chaos. Pabayaan ang aking orihinal na kinaroroonan. Gumaan ang pakiramdam ni Wendell matapos marinig ito. Kailangan nating mahanap James sa lalong madaling panahon. Hindi natin siya hahayaang mamatay. Napangiti si Teresa ng nakakatiyak. Huwag kang mag-alala, hindi siya mamamatay. Nakaligtas siya. Malubhang pinsala bago. Sa pagkakataong ito, nagawa kong basagin ang dugo ng ninuno. Pag-atake ni Master. Kung isa sa alang-alang ang pisikal na lakas ni James, dapat niyang kayanin. Makatiis sa natitirang puwersa. Biglang tumalsik si Teresa ng isang subo ng dugo. Nakakatakot talaga ang Ancestral Bloodmaster, sabi niya na may bakas ng pag-aalala. Ngayon siya ay tumatayo bilang nangunguna sa maalamat na powerhouse sa Greater Kaguluhan ng Realms. 4,530. Kabanata 4,530 habang lumitaw ang bitek sa ang gulo, mabilis na binuhat ni Zizzle si James. Gayunpaman, bago nila magawa makatakas, sila ay tinamaan ng isang malakas na puwersa, na napilitang maging sila ni Zizzle. Nagkahiwalay. Nang bumalik ang crack ng chaos, hindi naramdaman ni Zizzle lokasyon nito. Nang matamaan ang likod ni James, nagkaroon ito ng bitik na mabilis na kumalat sa kanyang likuran. Buong katawan na parang sapot ng gagamba. Ang napakalawak na kapangyarihan ay nagdulot ng kalituhan sa kanya. Pisikal na katawan. Nataranta agad ang isip niya, at nawalan ng malay. Malabo sa labas ng chaos. Walang mga daan o palatandaan ng buhay ang umiral doon. Lumutang ang katawan ni James sa kawalan na ito. Sa kawalan na ito, nagkaroon ng maraming spatial turbulence. Ang katawan ni James. Nilamon ng isa sa mga magulong daloy na ito, na naglalaho sa lugar na iyon. Siya, muling lumitaw sa susunod na sandali sa ibang lokasyon sa espasyo. Ang kanyang katawan, patuloy na lumipad ng walang patutunguhan sa kawalan. Ang oras ay tila hindi nasusukat sa malabo na kawalan. Biglang lumitaw ang isang universo. At mabilis na inaanod patungo sa kinaroroonan ni James. Sa kalaunan, ang universo ay nanirahan. Sa loob ng walang laman. Ang sansinukob ay naglalaman ng isang lungsod at sa loob nito, mayroong isang mansyon ng lungsod. Dapat tayong ligtas dito.
Sa pangunahing bulwagan ng mansyon ng lungsod, maraming humanoid na nilalang ang nakatayo kasama. Bakas sa mga mukha nila ang pag-aalala. Ang pinuno sa kanila ay nagsalita, kami ay ganap na nakatakas at nakarating na. Ang endless void, kung saan walang mga path. Hindi nila tayo dapat matrace. Dito, ang universo na ito ay nauubusan ng enerhiya, at hindi na tayo makakadaan. Ang endless void. Magpahinga tayo dito sandali at hintayin ang universe. Lagyang muli ang lakas nito, nagtipon-tipon at nag-usap ang mga katulad ng tao. Sa kanilang mga sarili. Tumayo ang pinuno at nag-utos, ipakalat mo. Kunin ang hukbo. Lumiliko sa pagbabantay at pagsubaybay sa lahat ng mga kaganapan sa sansinukob na ito. Kung may mangyari, umatras ka agad. Oo. Kasunod ng utos ng pinuno, nagsimulang isagawa ng hukbo ang kanilang mga utos. Sila, nagpatrolya sa endless void ng universo. Sa hindi kalayuan, isang katawan ang naanod sa endless void, tila hinihila ng kung anong puwersa. Gumalaw ito sa isang nakakagulat. Bilis, na umaabot sa bilyon-bilyong beses ng bilis ng liwanag. Mag-ingat kayong lahat. May paparating, naramdaman ng hukbo ang presensya ni ang inaanod na katawan at agad na nagpatunog ng alarma. Mabilis ang impormasyong ito. Kumalat sa buong sansinukob. Ang universo ay may isang manor na nababalot ng mga ulap na nakatayo sa ibabaw ng isang espiritual bundok. Doon, isang babaeng naka-white ang naka-cross-legged. Ang kanyang mukha ay mapatla. At nabahira ng dugo ang sulok ng kanyang bibig. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na pagalingin ang sarili. Matindi ang mga sugat niya, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Tinatawag ang kanyang lakas, dahan-dahan siyang bumangon, pinunasan ng dugo. Kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Biglang bumagsak ang isang maliwanag na liwanag. Nagsasama-sama sa isang lalaki sa kanyang 20s. Nakasuot din siya ng puting damit at may hawak. Isang mahabang espada. Siya ang naglabas ng mga utos sa mansyon ng lungsod. Saintes, magalang na bati ng lalaki sa kanya, pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Tagumpay kaming nakatakas sa endless void. Hindi dapat kaya ng kalaban. Para maabutin kami. Bukod pa rito, nakakita kami ng isang drifting body sa labas ng universe. Mukhang mayroon. Nawala ang aura ng buhay nito. Ang babaeng tinatawag na Saintes, pinunasan ang dugo sa sulok niya. Bibig gamit ang kanyang kamay at kinilala ang impormasyon. Nagpatuloy ang lalaki. Ang universo ay naubusan ng enerhiya. Dapat tayong huminto at bigyan ng oras na makabawi. Kami, hindi maaaring patuloy na tumakas ng walang katapusan. Okay, malumanay na tumango ang Saintes. Dahan-dahan siyang tumayo at sinabing, kukunin ko Tingnan mo. Sa isang iglap, nawala siya sa kanyang orihinal na lugar at lumitaw sa endless. Walang laman sa labas ng universo. 4,531. Kabanata 4,531 sa panahong iyon, hindi mabilang na mabigat. Pinalibutan ng mga armadong sundalo ang katawan sa isang pormasyong handa sa labanan. Karamihan sa makakakita sila ng maraming peklat at bukas na sugat na nakakalat sa buong katawan ng itong hindi kilalang lalaki. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin tulad ng ilan sa mga sugat na iyon. Malaki at malalim. Sa sandaling iyon, ang kanilang santo ay nagkatawang tao sa harap nila. Pagbati sa santo. Sabay-sabay na tumawag ang lahat ng lalaki. Bahagyang tumango ang santo at tinahak ang daan patungo sa tila patay. Lalaki. Nang huminto siya sa harap ng bangkay, lumapit sa kanya ang isa sa mga general at napaluhod ang isang tuhod. Iniulat niya, kabanal-banalan, ang katawan na ito ay naanod sa aming lugar. Universe kanina lang. Sinuri namin ang bangkay, ngunit hindi namin makita anumang palatandaan ng buhay mula rito. Sa tingin namin, malamang na matagal nang namatay ang lalaking ito. Nakaraan at ang kanyang katawan ay naanod sa endless void sa loob ng mahabang panahon. Bumaba ang tingin ng ginang sa katawan. Isang madilim at misteryosong liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, sa malapitan, makikita ng isa ang maraming pinong linya. Nagsasapawan sa kanyang mga mag-aaral. Sa ilang segundo, nagawang masuri ng santo ang kalagayan ni James.
Katawan. Sa unang tingin, walang palatandaan ng buhay o kaluluwa sa katawan ni James. Sa katunayan, ang karaniwang magsasaka ay hindi mapagtanto kung paano ang puwersa ng buhay at kaluluwa ng lalaki ay sumanib sa kanyang pisikal na katawan. Hindi siya patay. Bumalik na sa normal ang mga mata ng Saintes. Ang kanyang puwersa sa buhay at sumanib ang kaluluwa sa kanyang katawan. Kaya naman wala sa inyo ang nakadetect nito. Since ang kanyang katawan ay malubhang nasugatan, ito ay nagpapatingkad ng impresyon na siya ay patay na. Kabanal-banalan, masasabi mo ba kung anong cultivation rank siya o kung gaano siya kalakas? Meron. Tanong ng isa pang general. Umiling ang santo. Hindi ko kaya. Gayunpaman, sa paghusga sa kondisyon ng yung katawan niya, siguro umabot na siya sa Kailam Acme rank. Nagulat ang mga lalaking nakapaligid sa kanya nang marinig ang kanyang teorya. Hindi namin alam kung sino siya o saan galing ang lalaking ito. Para lang maging ligtas, tayo dapat alisin siya sa lugar. Isa sa mga general ang lumabas sa karamihan at naglabas ng kutsilyo. Pagkatapos, mabilis niyang itinaas ang kanyang braso at inindayog ang katawan. Tumingin lamang ang santo nang walang salita. Sa malakas na kalabog, nagawa ng lalaki na hiwain ang katawan ni James. Gayunpaman, napaatras ang general at medyo natisod sa susunod na sandali. Napakatigas ng katawan niya. Siya ay dapat na isang bihasang magsasaka, ang general. Napatingin kay James na nagtataka. Tama na, nagsimula ang santo, hindi pa siguro ang oras niya. Gagawin namin. Ibalik mo siya sa amin. Kabanalan, hindi namin kaya. Kung ang taong ito ay mula sa panig ng kaaway, maaari siyang makibahagi. At ilantad ang aming kinaroroonan kapag siya ay nagkamalay. Ang lalaki sa ang puting damit ay nagpahayag ng kanyang hinala. Sinundan niya ang santo para sa kanya. Proteksyon. Sumagot ang Saintes, gayunpaman, walang patunay na magmumungkahi na ang lalaking ito. Kaanib sa Aeternus. Nang marinig ang kanyang mga salita, sumunod ang mga lalaki at tinupad ang kanyang mga tagubilin. Si James ay dinala pabalik sa kanilang universo pagkaraan ng ilang sandali. Samantala, nagpasya silang manatili sa kanilang kasalukuyang posisyon sa loob ng Endless Void. Bagamat hindi umiral ang path sa Endless Void, ang universo, maaari pa ring palitan ang naubos na puwersa nito sa pamamagitan ng pagsipsip ng masaganang endless kapangyarihan sa paligid nito. Tinatansya nila na aabutin ito ng mga 3 hanggang 5 panahon para muling magamit ng universo ang sapat na kapangyarihan. Di nagtagal, inilipat si James sa espiritual na bundok kung saan ang santo nanirahan. Nang maging matatag ang kanyang kalagayan, nagtungo ang santo sa isang panauhin. Silid. Pagbati, kabanalan. Magalang na binati siya ng mga tanod. Kamusta siya? Tanong ng santo. Hindi pa nagkakamalay ang lalaki. Gayunpaman, napansin namin ang mga palatandaan ng pagbabagong buhay sa kanyang katawan. Karamihan sa mga sugat at sugat sa kanyang katawan ay mayroon. Gumaling na ngayon. Malapit na siyang gising, paliwanag ng isa sa mga gwardya. 4,532. Kabanata 4,532 tumango ang santo. Tapos, siya binuksan ang pinto at pumasok sa guest room. Maya-maya, huminto siya sa tabi. Isang kama sa loob at tinitigan ang lalaking hindi gumagalaw dito. May nagbihis sa kanya ng malinis at puting damit. Wala ng mga galos o mga sugat sa kanyang mukha. Maging ang kanyang mga pisngi ay nagkaroon ng kaunting kulay. Siya lumitaw na ganap na naiiba mula sa kung ano ang hitsura niya noong una nilang natagpuan. Kanya, isang misteryosong liwanag ang muling sumilay sa mata ng Saintes habang siya ay nagsusuri. Katawan ni James. Muntik na siyang gumaling. Hindi ako sigurado kung bakit hindi pa siya nagigising. Sa loob-loob na pagtatapos ng santo. Dahil wala na siyang magagawa, hindi lumabas ng silid ang santo. Matagal pagkatapos. Ilang sandali pa, dahan-daang iminulat ni James ang kanyang mga mata nang sa wakas ay nakabawi na siya. Kamalayan. Ilang sandali pa ay pinagmasdan niya ang kanyang paligid at lumabas. Kama. Nasaan ako? Bumantong hininga si James. Noon, ginamit ni Wendell ang kanyang aura at isang uri ng supernatural power.
Buhayin ang mga kapangyarihan ng labas ng teritoryo. Pagkatapos, nagawa niyang gumawa ng lamad. Sa chaos, si Teresa, o mas partikular na isa sa kanyang mga panggagaya, si Zizel, ay sinubukan akong dalhin sa kabila. Ang lamad. Gayunpaman, naabutan kami ng Ancestral Blood Master sa sandaling iyon. Ginamit ng lalaking iyon ang lahat ng paraan na kailangan niyang subukan at pigilan kami sa pag-alis sa kaguluhan. Sa kanyang huling pagtatangka, nagpakawala pa ang Ancestral Blood Master. Nakamamatay na pag-atake para patayin ako. Buti na lang at tinulungan ako ni Teresa habang tinatanggap niya ang mga pag-atake niya. Gayunpaman, ako. Tandaan na nataman at nawalan ng malay simula noon. Naalala ni James. Sinubukan ni James na suriin kung gaano katagal ang lumipas at napagtanto na mayroon siya. Walang malay sa loob ng 3 panahon. Nakarating na ba ako sa labas ng teritoryo? Anong lugar ito? Si James ay nagkaroon ng nalilitong tingin sa kanyang mga mata. Naglakad siya papunta sa pinto at binuksan iyon. Pagkatapos, nakita niya ang 2 gwardya. Nakatayo sa may pintuan. Bago pa siya makapagsalita ng anuman, hinugot ng mga gwardya ang kanilang mga espada at tumayo sa kanyang landas. Hindi ka pinapayagang lumabas ng silid ng walang pahintulot ng santo, isa. Sabi ng mga guard. Si James ay hindi natakot sa mahigpit at nagbabantang tingin ng mga gwardya. Kahit na hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan sa sandaling ito, naramdaman iyon ni James. Ang mga bantay ay nasa 5 power macrocosm ancestral god rank. Gayunpaman, kumpiyansa si James na kaya niyang pabagsakin ang 2 lalaki gamit lamang ang kanyang pisikal lakas. Sa kabila nito, nagpasya si James na huwag gumamit ng karahasan laban sa mga lalaking ito. Di ako sigurado kung nasaan ako at kung sino itong saintess na sinasabi nila. Ito ay mas mabuti kung hindi ako kumilos ng padalos-dalos bago ako makakuha ng isang mas nauunawaan ang nangyari bago ako magising. Napaisip si James. Sino itong saintess na tinutukoy ninyong 2? Maaari ko ba siyang makita? Tanong ni James. Dapat maghintay ka sa kwarto mo. Ipapasa ko ang mensahe sa kanyang kabanalan. Nang marinig ang bilin ng gwardya, bumalik si James sa loob at umupo sa isang upuan. Makalipas ang 10 minuto, pumasok sa silid ang isang magandang babae na nakasuot ng puting damit. Nakaramdam si James ng ethereal aura tungkol sa babae. Gising ka na ba sa wakas? Kahit na hindi pa narinig ni James ang wikang sinasalita ng ginang, siya maaaring maunawaan ito gayunpaman. Sa antas ng kanyang paglilinang, kaya niya madaling maunawaan ang anumang wika. Ano ang lugar na ito? Bakit ako nandito? Umupo ang santo sa tapat niya. Sinabi niya sa malumanay na boses, nakita namin ikaw sa Endless Void. Hindi kami sigurado kung gaano ka nakatagal doon at pag-anod sa isang walang malay na estado, ngunit ikaw ay malubhang nasugatan. Nagpasya akong ibalik ka sa ating universo, at iyon ay halos isang panahon na ang nakalipas. Iniwan ko ang chaos mga 3 panahon ang nakalipas, naisip ni James. So, ikaw ang nagligtas sa akin. 4,533. Kabanata 4,533 tumayo si James at bahagyang yumuko. Taos-puso siyang nagpasalamat sa ginang. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyong tulong. Ngumiti ng mahina ang santo. Wala lang. Ang iyong katawan ay muling nabuo sa isang kahanga-hangang bilis. Kahit na hindi kita dinala pabalik sa ating universo, gagawin mo. Ganap na gumaling at nagkamalay ng may sapat na oras. Umupo ulit si James. Tanong niya, maaari ba akong magtanong kung ano ang lugar na ito? Ano? Universe tayo ngayon. Si James ay walang kaalaman o impormasyon tungkol sa mga panlabas na hangganan, kaya siya sinusubukang mangalap ng maraming impormasyon hanggat maaari. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng santo. Bahagyang kumunat ang noo ni James at nagtanong, anong problema? Sumagot ang ginang, kami ay kasalukuyang nasa isang maliit at malilimutang universo. Ito ay hindi nananatili sa isang nakapirming lokasyon at naglalakbay sa buong Endlos. Walang bisa ng medyo matagal. Pinag-isipan ni James, maaaring may pagkakatulad ang Endless Void sa
Chaotic Void. Inilihim lang ni James ang mga tanong niya. Dahil ligtas na siya. Nagkamalay, maaari siyang matuto ng higit patungkol sa labas ng teritoryo gaya niya. Sinubukang bawiin ang kanyang kapangyarihan pagkatapos nito. Higit pa rito, napagtanto ni James na mayroon kakaiba sa babaeng nauna sa kanya. Parang hindi niya maramdaman o matukoy ang ranggo ng paglilinang ng ginang. Mayroong dalawang posibleng paliwanag para dito. Una, maaaring siya ay isang walang kapantay. Powerhouse. Pangalawa, maaaring natutunan niya ang isang supernatural power na maaari itago ang isa, base o ranggo ng paglilinang. Ang parehong mga kasong ito ay magiging imposible para sa akin. Upang makilala ang kanyang lakas at kapangyarihan. Napaisip si James. Nang wala kang malay, sinuri ko ang iyong katawan at nakita ko ang mga bakas ng A. Malakas na paghihigpit sa iyong katawan na nagtatak sa iyong mga kapangyarihan. Sinubukan kong i-undo o baligtarin ito. Sa kasamaang palad, hindi ko ito maalis sa aking antas ng kaalaman at base sa pagtatanim. Ang paghihigpit na iyon sa iyong katawan ay may hindi kapani-paniwalang malakas, mabangis na epekto. Parang tulad ng gawain ng isang napakahusay, top-level na powerhouse. Hindi namin may ganoong karaming cultivator na may ganoong antas ng kasanayan sa Endlos. Sino ang cultivator na naglagay ng isang kakila-kilabot na paghihigpit sa iyo? Tanong ng santo. Nagtataka. Nang marinig ang kanyang mga salita, nakakuha si James ng magaspang na ideya tungkol sa sitwasyon. Endlos. Ang paghihigpit sa aking katawan ay itinakda ng Ancestral Blood Master. Ayon sa babaeng ito, ang isang taong maaaring lumikha ng selyo ng ganitong antas ay itinuturing na A. Top-level powerhouse. Kung itinuring nila ang isang tulad ng dugo ng ninuno, magkaroon ng puwersang dapat isaalang-alang sa kanilang kaharian, ibig sabihin ay hindi niya gagawin. Maging kasing delikado sa Endlos kumpara sa likod sa Chaos. Siya rin. Sabi na wala yun. Maraming nagsasaka ng ganitong antas sa Endlos, pagtatapos ni James sa loob-loob. Hindi sinagot ni James ang tanong ng santo. Sa halip, ngumiti siya at sinabing, "Pwede ko bang tanungin ang pangalan mo?" Sumagot ang ginang, "Ang pangalan ko ay Sochi Juro." "That's a beautiful name," sabi ni James habang nakangiti. Hindi napigilan ni Sochi na mabigla sa mahinahong tugon ni James. Halos lahat ng nabubuhay na nilalang sa Endlos 9 District ay alam ang pangalan ko. Ako, palaging nakakatanggap ng iba't ibang uri ng reaksyon sa tuwing binabanggit ko ang aking pangalan. Yung first time kong makakilala. Gayunpaman, ang taong ito ay nanatiling ganap. Cool at composed. Hindi ba niya ako narinig dati? O siya ba ay isang walang kapantay na powerhouse na? Hindi ba ako natatakot? Pagtataka ni Sochi. Hindi mapawi ang ngiti ni Sochi habang nagtatanong, "Ano ang pangalan mo, sir?" "Ako si James Caden," sagot ni James. Tumayo si Sochi sa kinauupuan niya. "Makakapagpahinga ka pa, Mr. Caden. Aalis na ako ngayon. Dahil may mga bagay akong dapat asikasuhin." Tumayo na rin si James. "Okay lang ba kung titingnan ko ang universe, Ms. Sochi?" "Oo naman." Nagpatuloy si Sochi, "Hindi ka namin bilanggo. Maaari kang tumingin sa paligid. Ang universo sa iyong sariling paglilibang." Tuwang-tuwa si James sa narinig. Sa pahintulot na malayang gumala, mabilis akong makakakuha ng impormasyon tungkol sa labas ng teritoryo at ang Endlos. Napaisip si James. 4,534. Kabanata 4,534 na pagkaalis ni Sochi sa silid. Lumabas na rin si James. Napansin niya ang mga lalaking nagbabantay sa kanyang pinto. Kanina ay wala na noon. Kahit hindi niya magamit ang path powers niya, nakakagalaw pa rin si James. Sa isang hindi kapani-paniwalang bilis dahil sa kanyang pambihirang pisikal na kondisyon. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumaba na si James sa espiritual na bundok na siya. Samantala, pumasok si Sochi sa pangunahing bulwagan na matatagpuan sa malapit na espiritual bundok. Ang lalaking nakasuot ng puting roba ay lumuhad sa isang tuhod at bumati, "Ms. Sochi, nakausap mo na ba yung lalaki?"
Nagbahagi ba siya ng anumang impormasyon tungkol sa kanya? Background. Si Leif Wimdell, ang lalaking nakaluhod sa harap ng santo, ay tapat sa kanya. Nasasakupan. Ang tao ay isang mahusay na powerhouse. Umiling si Sochi. Wala siyang masyadong sinabi, and I decided not to press him. Para sa mga sagot, nagsalubong ang mga kilay ni Leif. Hindi ba delikado ang pag-alagala ng lalaking iyon? Malaya kapag wala tayong alam tungkol sa kanya. Sumagot si Sochi, wala akong naramdamang malisyosong o pagbabanta mula sa kanya. Habang nag-uusap kami, hindi ko akalain na siya ay isang taong may masamang intensyon. Patungo sa amin. Hayaan mo na lang siya. Naiintindihan, sagot ni Leif. Tapos, nagdahilan siya. Sa kabilang banda, dumating si James sa isang kalapit na lungsod. Matapos umalis sa espiritual na bundok ng Saintes, nagsimulang makita ni James ang mga bakas ng mga lamat sa kanya. Paligid. Nakikita niya ang maraming butas at siwang sa lupa at kahit sa himpapawid. Mula sa hitsura ng mga bagay, isang napakalaking digmaan o labanan ng hindi maisip na sukat. Dapat ay nangyari na dito medyo matagal na ang nakalipas at iniwan ang mga lamat na ito. Ang lungsod ay mukhang medyo rundown. Kahit na itinayong muli nila ang ilan. Kanilang mga gusali, nakikita ko pa rin ang ilang mga bitek na hindi na naaayos na nakakalat. Sa paligid ng lungsod, napaisip si James. Habang naglalakad siya sa mataong kalye, maraming nilalang ang nakikita ni James. Na nagkaroon ng anyong tao. Gayunpaman, hindi siya nag-abalang imbestigahan kung ano ang kanilang mga tunay na anyo noon. Hindi nagtagal, nakita ni James ang isang bookstore na matatagpuan sa isang tahimik na kapitbahayan. Pagpasok sa tindahan, may lumapit na magandang babae. James at mainit na sinag sa kanya. Hello, sir. May maitutulong ba ako sa iyo? Mata-ray na sagot ni James, mayroon ka bang mga libro tungkol sa Endlos? Sa ngayon ay nalaman na ni James na tinawag ito ng mga tao sa labas ng teritoryo. Ilagay ang Endlos. Oo naman. Sumunod ka sa akin. Ngumiti ng nakakaakit ang ginang. Ipinakita ng ginang si James sa malapit na istant. Matapos ay scan ang iba't ibang pamagat. Nakadisplay sa bookshelf saglit, naglabas ng medyo makapal ang ginang. Aklat. Pagkatapos, ipinasa niya ang libro kay James at ipinaliwanag, ito ay isang libro na naglalaman ng maraming impormasyon tungkol sa Endlos. Ito ay may mga paglalarawan ng 9 na distrito ng Endlos at mga kwento tungkol sa ilan sa mga 9 na distrito ng Endlos at mga kwento tungkol sa ilan sa mga pinakasikat. Mga powerhouse na umiral dito. Isang matandang magsasaka na may maraming taon ng kaalaman. At karanasan ang sumulat ng libro. Ang presyo nito ay medyo makatwiran din. 2/3. Habang hawak ang libro, nawala si James sa harap ng mga mata ng babae. Maaaring tapusin ang kanyang pangungusap. Ha! Nalaglag ang panga ng ginang sa pagtataka. Muling lumitaw si James sa isang ganap na desyerto na lugar, nakatayo sa isang makapal na sanga ng isang mataas na puno. Umupo siya sa branch at nagsimulang magbasa ng libro. Natutunan ni James ang iba't ibang bagay tungkol sa Endlos habang binabalikan niya ang mga pahina ng aklat. Ang Endlos ay isang walang hangganang lugar na walang katapusan sa paningin. Ayon sa record, walang sino man ang nakaabot o nakahanap sa mga hangganan ng Endlos. Petsa. Bukod doon, 9 na distrito ang naitatag sa Endlos Void. Sa ngayon, at bawat isa sa mga distritong ito ay binubuo ng maraming universo. 4,535. Kabanata 4,535 bawat isa sa 9 ng Endlos. Ang mga distrito ay sumasaklaw sa isang nakakagulat na malawak na lugar bilang 10,000. Ang mga universo ay matatagpuan sa mga distritong ito. Bilang karagdagan, ang bawat distrito ay may kanya-kanyang sariling heavenly path, na tinatawag na District Heavenly Path. Ang mga universo ay matatagpuan sa loob ng rehiyon ng isang partikular na distrito ay dapat sumunod sa kani-kanilang mga batas ng kanilang ang landas ng langit ng distrito. Iyan ay medyo katulad sa kung paano ito ay bumalik sa chaos. Napaisip si James.
Pagkatapos, nakita ni James ang isang kawili-wiling piraso ng impormasyon sa huling bahagi ng aklat. Ang nawawalang distrito. Ang sabi-sabi ay mayroon talagang 10 distrito sa Endlos sa mahabang panahon noong nakaraan. Gayunpaman, dahil sa ilang hindi kilalang dahilan, isa sa mga distrito, ang Chaos District, ay nagtago at nawala sa Endlos. Hanggang sa ngayon, walang nakahanap ng Chaos District. Nang matapos niyang basahin ang libro, marami na ang natutunan ni James tungkol sa pinagmulan at kasaysayan ng Endlos. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na matuklasan iyon. Ang Chaos ay isa talaga sa 10 distritong umiiral sa Endlos. Higit pa rito, ang mga powerhouse mula sa Endlos ay hindi pa nahahanap ang Chaos. Ano kaya ang nangyari noon para maging Chaos District? Magpasya na itago ang kanilang sarili. At saka, sino ang nagtago ng Chaos? Distrito mula sa mga nasa Endlos. Bulong ni James sa sarili. Namuo ang mga tanong sa kanyang isipan matapos niyang basahin ang tungkol sa Endlos. Gayunpaman, siya ay tiwala na makakahanap siya ng higit pang mga sagot sa lalong madaling panahon kapag siya ay gumawa pagbawi ng kanyang kapangyarihan. Kasama rin sa aklat ang pinakabagong impormasyon tungkol sa bilang ng mga puwersa at iba't ibang sikat na magsasaka sa buong Endlos 9. Mga distrito. Sa kabuuan, ang sistema ng paglilinang ng 9 na distrito ng Endlos ay katulad niyan ng Chaos. Gayunpaman, ang Chaos rank ay umiiral ng eksklusibo sa Chaos distrito, at mga powerhouse sa Chaos rank ay itinuring na pinakamalakas at pinakamakapangyarihang magsasaka sa buong Endlos. Para naman sa iba pang distrito sa Endlos, ang mga nakamit ang Kylem Acme rank ay maituturing ng superior cultivator. Mas gamaan ang pakiramdam ni James sa pagkumpirma sa mga katotohanang iyon dahil ang ibig sabihin noon ay siya ay medyo ligtas sa Endlos. Sa panahon ng Sky Burial, ang mga ipinadala sa Chaos ay dapat na ang nangungunang magsasaka mula sa Endlos. Ang mga magsasaka sa aming panig ay malamang natalo kung mapipilitan silang umahan laban sa hindi mabilang na mga magsasaka mula sa Endlos. Ngayong halos alam ko na ang tungkol sa Endlos, ang unang bagay na kailangan kong gawin ay tanggalin ang seal cast sa aking katawan sa lalong madaling panahon. Tapos, kaya ko imbestigahan ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng Chaos District at hanapin kung bakit sinubukan silang salakayin ng iba pang 9 na distrito. Kasabay nito, kailangan kong pagbutihin ang aking cultivation base at rango. I'm sure gagawin ko. Makabalik sa Chaos kapag lumakas na ako. Napaisip si James. Hinigpitan ni James ang hawak sa libro at dinurog ito sa kanyang mga kamay. Tapos, siya tumalon sa sanga at bumagsak sa lupa. Nang iangat niya ang kanyang tingin, napansin ni James ang isang binata na nakatayo ilang hakbang ang layo. Galing sa kanya. Diretso ang tingin ng lalaki kay James. Mataray na wika ni James, sino ka? Bakit ka hamarang sa daraanan ko? Sumagot ang lalaki, ako si Leaf Windle, would you spare me some of your time? Para makapag-chat tayo. Pagkatapos ng maikling paghinto, bahagyang tumango si James. Di nagtagal, dinala ni Leaf si James sa isang restaurant sa isang kalapit na lungsod. Ang dalawa kumuha sila ng table sa pinakataas na palapag ng restaurant. Humigop ng inumin si Leaf. Pagkatapos, sinabi niya, nagtataglay ka ng isang kahanga-hanga at makapangyarihang katawan. Higit pa rito, kahit ang santo ay hindi pa nakakita ng katulad. Nakakaibang selyo sa iyong katawan. Ang selyong iyon ay dapat nagawa ng isa sa tuktok. Mga powerhouse sa Endlos. Saan ka ba talaga galing, sir? Sinalubong ni James ang tingin ng lalaki at sa halip ay nagtanong, kasalukuyan kaming nasa Endlos. Walang bisa sa labas ng mga teritoryo ng 9 na distrito kung saan walang mga path. Bukod dito, mukhang napaglabanan ng universo na ito ang napakalaking pagkawasak. Sino ang kayong mga tao? Bakit kayo tumatakbo at nagtatago na parang mga takas? 4,536. Kabanata 4,536 na nagawa ni James ang mga iyon. Mga kaltas pagkatapos na maobserbahan ang kanyang kapaligiran at ang kalagayan ng sansinukob.
Ito ay dahil gusto naming mabuhay, malinaw naman. Nagpasya si Leaf na lumapit. Pinayagan na si James na gumala ng malaya sa kanilang universo. Kilala ni Leaf ang lalaki. Maaaring laging malaman kung ano ang ibabahagi niya sa pamamagitan ng pagtatanong sa iba. Mga naninirahan sa kanilang universo. Narinig mo na ba ang tungkol sa Aeternus District? Tanong ni Leaf. Tumango si James. Nabasa lang niya ang tungkol sa 9 District ng Endlos mula sa book kanina. Ang Aeternus District ay nakalista bilang isa sa 9 na distritong ito. Ipinaliwanag ni Leaf, ang Aeternus District ay isa sa 9 na distrito na binubuo. Endlos. Bagamat ito ang may pinakamababang ranggo sa iba pang mga distrito, sila pa rin ang A. Puwersa na dapat isaalang-alang. Sa kasamaang palad, isang digmaang sibil ang sumiklab doon, at ang kanilang pinatay ang pinuno ng distrito. Upang mabuhay, nailigtas namin ang santo at tumakas sa aming mga tahanan. Mula noon ay tumatakbo na kami. By Saintes, ang ibig mong sabihin ay MS. Sache. Tanong ni James. Oo, patuloy ni Leaf, MS. Si Sachi ay anak ng pinuno ng distrito at ang santo ng Aeternus District. Matapos mapatay ang pinuno ng aming distrito, ang isa pa. Nais din ng mga puwersa at ilang organisasyon ang parehong kapalaran para sa kanya. Kami halos nakalabas ito sa Aeternus District noon at sa wakas. Nanirahan sa lugar na ito ng Endless Void. Hindi pinaplano ni James na makisali sa mga usapin ng Aeternus Distrito. Gayunpaman, tila itinulak siya ng kapalaran patungo sa gitna ng isang malaking hidwaan na nangyayari sa Endlos. Ipinaliwanag ni Leaf, ang iba pang mga pangunahing puwersa at organisasyon ay patuloy na sinusubukang alisin ang santo dahil sa kanyang natatanging kakayahan. Kapag ang mga kakayahan ng Saintes ay ganap na umunlad, siya ay halos hindi magagapi. Gusto niya maging isa sa mga nangungunang magsasaka sa 9 na distrito ng Endlos. Ganun ba? May pag-aalinlangan si James sa kanyang mga mata. Bagaman hindi ko makita ang eksaktong cultivation rank ni Sachi, mayroon akong pakiramdam na siya ay higit sa lahat, isang Kylem Akmin. Na walang alinlangan na gagawin siyang A. Karampatang magsasaka sa Endlos. Gayunpaman, halos hindi siya maituturing na isa sa nangunguna powerhouses sa Endlos 9 districts. Napaisip si James. Tama, at iyon ay dahil ang santo ay nagtataglay ng Dobro Eyes. Ang may hawak ng Dobro Eyes ay halos walang kapantay. Habang huminto siya para magpahinga, bumantong hininga si Leaf. Unfortunately, nung naging kami sinusubukang lumayo sa aming mga humahabol, itinulak ni MS. Sachi ang kanyang sarili ng napakalayo at nagtamo ng hindi maibabalik na pinsala sa kanyang mga kakayahan. Ito ay halos imposible para sa kanya. Mabawi ang orihinal na lakas ng Dobro Eyes. Kung ang Saintes ay mawawala ang mga dakilang kapangyarihan ng Dobro Eyes para sa kabutihan, magkakaroon tayo. Upang magpatuloy sa pagtakbo at pagtatago sa Endless Void. Hindi na kami makakabalik sa aming tahanan, ang Aeternus District, muli. Ano naman sayo? Ibinaling ni Leaf ang tingin kay James. Marami akong nasabi sa iyo. Tungkol sa amin. Hindi ba dapat may ibabahagi ka? Tungkol sa iyong sarili. Halimbawa, bakit mayroon kang napakasamang selyo? Inilagay sa iyong katawan. Ngumiti ng mapait si James. Sumagot siya, yun ay dahil nalampasan ko ang isang tao. Makapangyarihan. Pagkatapos, gumawa si James ng isang kwento tungkol sa kung paano niya ginawa ang isang kaaway ng isang hindi kapani-paniwalang bihasang magsasaka na tinatawag na Ancestral Blood Master. Pagkatapos ni James, sa wakas ay nakatakas mula sa pagkakahawak ng lalaki, siya, sa kasamaang palad, ay nawalan ng malay. At lumipad sa Endless Void mula noon. Gayunpaman, hindi ibinunyag ni James ang anumang impormasyon tungkol sa Chaos. Mukhang naniniwala si Leaf sa kwento ni James. I guess that makes us allies now. Ikaw, maaaring piliin na manatili o umalis sa universo kung kailan mo gusto. Maraming salamat. Ngumiti ng malapad si James. Mananatili ako sa paligid ng mga espiritual na bundok. Pag-aari ng santo, kung gayon.
Ito ang tanging lugar na nananatiling buo at libre ng mga lamat. Makakatulong ito sa akin na maglinang ng mas mahusay. Tumango si Leaf bilang pagsang-ayon. Mag-aayos ako ng isang angkop na lugar na matutuluyan mo minsan. Babalik ako noon. 4,537. Kabanata 4,537 nagpatuloy sina James at Leaf. Nag-chat ng medyo matagal. Sa huli, nagpasya silang bumalik sa espiritual na bundok ng Saintes at sabay na umalis sa restaurant. Sa loob ng isang tahimik na manor na matatagpuan sa gitna ng mga espiritual na bundok na kabilang sa Saintes, si Sochi ay nagsasanay sa loob ng isang silid. Siya ay kumikinang sa isang purong puting liwanag mula ulo hanggang paa. Ang mga kulay niya, ang mga mata ay nakakuha ng isang mahiwaga, parang panaginip na lilam. Para bang nakikita ng isaang kaakit-akit na tanawin ng mga kalawakan sa loob ng mga ito. Biglang-bigla, ang isang pagsabog ng sword energy ay tila naganap noon. Ang mga mata ni Sochi, at bigla nitong pinigilan si Sochi sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Halos agad na nawala ang mga magagandang kulay sa mga mata ni Sochi. Dugo. Tumagas mula sa gilid ng kanyang mga mata habang ang kanyang mga iris ay tila nagiging mapurol at madilim. Habang umuubo ng dugo si Sochi, nawalan siya ng balanse at nahulog sa ibabaw. Sahig. Sa kabilang banda, matiyag ang naghihintay si Leaf sa labas mula nang maramdaman niya na si Sochi ay nasa kalagitnaan ng kanyang sesyon ng pagsasanay. Nang marinig ang ingay, nagmamadaling pumasok si Leaf sa kwarto. Kabanal-banalan, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Leaf. Pinunasan ni Sochi ang dugo sa labi niya gamit ang likod ng kamay niya. Tapos, siya, dahan-daang tumayo. Ang ginang ay tila isang celestial na nilalang na nahulog sa ang mga lupain ng mga mortal bilang siya ay nawala ang kanyang karaniwang ningning at sigla sana. Sandali. Tumango si Sochi. Ayos lang ako. Hindi pinag-isipan ni Leaf ang bagay na iyon dahil alam niya ang kanyang kasalukuyang pakikibaka. Tak niyang binago ang paksa. Kakakilala ko lang kay James Caden, at nakipag-chat sa kanya. Nag-iingat pa rin ang lalaki sa amin. Dahil wala siyang ibinahagi na kahit ano tungkol sa kanyang sarili sa akin. Gayunpaman, kaya ko. Sabihin mo na malamang ay may kahanga-hangang background siya. Alam ni Leaf na si James ay hindi naging ganap na totoo dahil siya ay malamang pagiging maingat. Gayunpaman, pagkatapos ng pakikipag-usap kay James, nagkaroon ng magaspang na ideya si Leaf tungkol sa kanyang mga kalagayan. Mukhang hindi niya talaga narinig ang tungkol sa iyo o sa pangalan mo, MS. Sochi. Ang hula ko ay malamang na miyembro siya ng isang misteryoso, nakatagong angkan o organisasyon. Mula sa isa sa iba pang mga distrito. Marahil ay hindi ka na niya narinig mula noong mga ito. May posibilidad na limitahan ng mga organisasyon ang kanilang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Sa paghusga nito, si James ay malamang na hindi nauugnay sa mga mula sa Aeternus District. Tumango si Sochi. Kung ganoon, maaari mo na lang siyang pabayaan. Gayunpaman, kami dapat manatiling maingat sa lahat ng oras. Kung mahuli mo siyang gumagawa ng isang bagay na maaaring ilagay sa alanganin ang ating universo, hulihin siya kaagad. Naiintindihan. Sige. Pwede ka nang umalis. Bahagyang iwinagayway ni Sochi ang kanyang kamay. Paglabas ni Leaf sa kwarto at pagsara ng pinto sa likod niya, mukha ni Sochi tumigas sa seryosong pagniwi. Itinaas niya ang kanyang kamay at nag-conjure ng isang libro. Isang itim na takip sa kanyang palad. Walang nakalimbag na salita sa pabalat nito. Habang si Sochi ay nakatitig sa libro, ang mga nakaraang alaala ng isang pag-uusap niya. May isang matandang magsasaka ang sumagi sa kanyang isipan. Ang mga may hawak ng dobro eyes ay magiging walang kapantay at walang kapantay na mga powerhouse. Gayunpaman, ang langit ay palaging naiinggit ng mga taong binigyan ng dobro eyes. Sa buong panahong ito, wala sa ang mga may-ari ng dobro eyes ay nagawang i-unlock ang buong potensyal at paglilinang ng kanilang mga kakayahan. Ang lahat ng mga ito ay nabigo sa isang paraan o iba pa sa panahon. Kanilang proseso ng pag-aaral at pagsasanay.
Kung ang mga kapangyarihan ng iyong Dobro Eyes ay masisira balang araw, maaari mo piliin na gawing Demon Eyes ang Dobro Eyes. Gayunpaman, hindi mo maiiwasan. Ibalik ang lahat laban sa iyo, at ilalayo ka ng iba sa natitirang bahagi ng buhay mo. Dalhin mo ang librong ito. Nasa iyo ang pagpipilian. Parang tumunog pa rin sa tenga ni Sachi ang mga salitang iyon. Napunit ang ekspresyon ng mukha niya. Ano ang mangyayari kung pipiliin kong gamitin ang Demon Eyes? Napaisip si Sachi. 4,538. Kabanata 4,538. Wala akong ideya kung ano ang naitala sa loob ng aklat na ito. At saka, kung dadaan ako sa kalsadang ito, ano ang mangyayari sa akin kapag ganap kong nabuo ang Demon Eyes? Maraming tanong si Sachi at pag-aalala sa likod ng kanyang ulo. Sa huli, hindi pa rin niya magawang buksan ang libro at basahin ito. Sa kabilang banda, lumipat si James sa isang bagong silid sa ibang espiritual bundok. Inilabas niya ang isang libro na may malinis at madilim na pulang pabalat. Ito ay ang Blood Mantra na binigay sa kanya ni Thea. Habang maingat niyang binuklat ang unang pahina ng libro, nakikita ni James ang mga linya ng kakaiba at mahiwagang mga inscription sa pahinang iyon. Noon lang, lumilitaw ang mga inscripsyong iyon na gumagalaw at lumulutang sa hangin. Malapit na, sapat na, ang mga salita sa isang banyagang script ay nagsimulang mabuo sa harap ng mga mata ni James. Si James lang ang taong nakakakita ng mga salitang iyon mula ng hawak niya. Ang libro. Kung may maglalakad kay James ngayon, makikita lang nila iyon. Ang mga mata ni James ay kumikinang sa isang nakakatakot at pulang dugo na liwanag sa sandaling iyon. Kahit na first time niyang magbasa ng mga salita sa kakaibang script na iyon, si James nagawang maunawaan ito gayunpaman. Hindi nagtagal, natapos na ni James ang pagbabasa ng Blood Mantra. Matapos niyang itabi ang libro sa isang ligtas na lugar, huminga ng malalim si James. Ang ama ni Thea, ang ancestral Blood Master, ay talagang nabuhay hanggang sa kanyang reputasyon bilang isa sa mga mga kilalang tao noong Sky Burial Age. Nagawa niyang lumikha ng ganoon kaakit-akit na teksto. Ang banal na kasulatan na nakapaloob sa mantra ng dugo ay nagdetalye ng mga pamamaraan ng paglilinang na maaaring magpapahintulot sa isa na sanayin at pagbutihin ang kanilang kapangyarihan sa linya ng dugo. Mga magsasaka, maaaring makamit ang pinakahuling, pinakamalakas na anyo ng enerhiya ng dugo sa pamamagitan ng tumutukoy sa aklat. Gayunpaman, ang tao ay kailangang magkaroon ng malawak na kaalaman at mahusay na pananaw. Maunawaan ng lubusan ang nilalaman ng Blood Mantra. Kahit si James alam na gagawin iyon. Maging mahirap para sa kanya na ganap na makabisado ito. Isa pa, nagkaroon siya ng ganoong problema. Selyo sa kanyang katawan sa sandaling ito. Gayunpaman, natuwa si James dahil nakahanap siya ng paraan para tanggalin ang selyo mula sa kanyang katawan sa Blood Mantra. Bagaman ito ay magiging isang medyo matagal na proseso. Ayon sa libro, kailangang patuloy na sipsipin ni James ang mga enerhiya ng langit at lupa sa kanyang katawan. Minsan na siyang nakaipon ng sapat na bloodline kapangyarihan, malalampasan ni James ang mga paghihigpit na ibinigay sa kanya. Sa kasamaang palad, ang pamamaraang ito ay hindi nalalapat sa kasalukuyang bloodline ng isang magsasaka. Kapangyarihan. Kailangang bumuo at magsanay si James ng bagong bloodline na kapangyarihan para tumulong tanggalin ang selyo sa kanyang katawan. Bagamat maaaring mahirap ito para sa mga regular na tao, hindi ito gaanong isyu para sa James. Kahit na hindi niya ma-access ang kanyang path powers, nakaya pa rin ni James gamitin ang kanyang hilaw na lakas upang makuha ang Empyrean herbs na kailangan niya. At saka, kapag natanggal ko na ang seal sa katawan ko, pwede ko nang pagsamahin ang bago kong bloodline. Kapangyarihan sa aking umiiral na isa. Iyan ay magpapalaki sa aking bloodline power. Napakalaki. Napaisip si James. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si James sa kanyang silid upang magsimulang maghanap ng mga halamang gamot sa malapit na lugar. Habang binibisita niya ang iba't ibang espiritual na bundok sa lugar. Sa wakas ay nakarating si James sa isang halamanan ng halamanan. Sa garden, nakita ni James
Iba't ibang bihira at mahalaga, mataas na kalidad na mga halamang gamot tulad ng Macrocosm Ancestral God. Herbs at kahit Acme Herbs. Ramdam ni James ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso nang makita ang nasa harapan niya. Anong ginagawa mo? Maya-maya lang ay narinig ni James ang boses na nagmumula sa kanyang likuran. Napatingin siya sa kanya. Balikat at nakitang huminto si Sochi sa tabi niya. Ngumiti siya ng malapad. Kanya, naglalakad-lakad lang ako, at nagkataon na nahanap ko itong herb garden. Napatingin si Sochi sa direksyon niya. Huwag mo nang isipin iyon. Ang mga halamang gamot sa ang hardin na ito ang pinakahuli sa kanilang uri. Karamihan sa mga lugar sa universo na ito ay nasa mga guho, at aabutin ng mahabang panahon para makabalik sa orihinal nitong estado. Ang aming mga kaaway, maaaring mahanap tayo at maglunsad ng pag-atake anumang oras. Kailangan ko itong mga halamang gamot para gawin elixir o table task kung sakaling magkaroon ng emerhensya. Hindi gaanong pinapansin ni James ang sinabi ni Sochi. Sa halip, siya ay iniisip kung paano niya makukuha ang mga halamang gamot. Ms. Sochi, hindi mo ba ako maririnig kahit minsan lang? Ngumisi si James. Paano kung binibigyan mo ako ng isang Acme herb? 4,539. Kabanata 4,539, hindi isang pagkakataon. Binigyan siya ni Sochi. Isang ilang sulyap. Ang Acme herbs ay napakabihirang at mahalaga. Bukod dito, si Sochi ay gumugol ng malaking pagsisikap na ilipat ang karamihan sa mga halamang ito. Ang hardin ng damo mula sa Aternes District bago sila tumakas mula roon. Hindi nila kayang ibigay ang mga halamang gamot ng walang ingat, lalo na sa isang medyo hindi kilalang lalaki. Sige. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Naisip ni James, hindi ko pa talaga kailangan ang mga high-grade herbs na ito dahil hindi ko pa nagsimulang bumuo ng aking bagong bloodline power. At saka, medyo magtatagal. Sanayin ko at pagbutihin ang bagong bloodline power sa simula. Hindi ko gagawin. Kailangan ng mga damo ng Acme grade para sa yugtong iyon. Habang naglalakad palayo si James na walang pakialam, nakatayo si Sochi doon at nakatitig sa papalayong figure ng lalaki. Makalipas ang ilang segundo, tumabi sa kanya si Leaf. Itinuro ni Sochi, bantayan mong mabuti si James. Tinitingnan niya ang mga halamang gamot. Itong hardin. Gayun din, palakasin ang pagbuo sa paligid ng hardin ng damo. Naiintindihan. Tumanggo si Leaf at umalis para tuparin ang utos niya. Samantala, binisita ni James ang ilang malalaking lungsod na matatagpuan sa universo. Matapos dumaan sa sunod-sunod na matinding laban sa mga iyon. Pabalik sa Aternes District, halos wala ng gamot ang kanilang mga apothecaries at mga elixir dahil may malaking pangangailangan para sa mga bagay na iyon upang gamutin ang hindi mabilang mga sugatang sibilyan at mandirigma. Higit pa rito, ang universo ay nagtamo ng matinding pinsala dahil sa digmaan sa punto kung saan hindi pa nito nabawi ang lakas ng langit at lupa. Ang mga tao ay halos hindi makahanap ng anumang bihirang, mataas na uri ng mga halamang gamot sa ligaw. Kahit na ang mababang uri ng mga halamang gamot ay napakahirap. Sa kanyang pagkabigo, nakahanap lamang si James ng mababang uri ng mga halamang gamot o elixir sa apothecaries na binisita niya. Sa kalaunan, nagpasya siyang bisitahin ang iba pang kalapit na planeta. Hanapin ang mga damong kailangan niya. Sa kasamaang palad, napagtanto ni James na ang sitwasyon ay halos magkapareho sa mga planetang iyon. Inani ng mga tao ang karamihan sa mga kapaki-pakinabang na halamang gamot, at mangangailangan ito ng mahabang panahon. Oras na para lumago at mature ang mga bagong halaman. Sa huli, nakuha ni James ang isang batch ng mga halamang gamot mula sa ilang primeval kagubatan. Ang ilan sa kanila ay mga halamang sage ranked samantalang ang iba sa kanila ay mababa sa gradong iyon. Matapos makabalik si James sa espiritual na bundok na kanyang tinutuluyan, siya tumungo sa likod bahay at inilagay ang lahat ng mga halamang gamot sa lupa. Ang lalaki, may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Napakaraming halamang gamot ng mga gradong ito noon sa human universe. Kung ako alam na mangyayari ito, nakolekta ko sana ang isang grupo ng mga ito o
even stocked up rarer herbs beforehand, malungkot na ungol ni James. Tapos, umiling siya. Well, ang mga halamang gamot na ito ay gagawin sa ngayon. Kapag nakagawa na ako ng bagong bloodline power, ay maaaring subukang maghanap ng mga halamang gamot na may matataas na marka sa labas ng rehiyong ito. Kailangan kong mag-focus sa pagpapabuti nitong bagong bloodline power para matanggal ko agad ang seal. Hanggat maaari. Ilang sandali pa, gumawa si James ng isang malaking palayok. Ito ay sapat na malaki upang magkasya sa isang matandang lalaki. Inilipat niya ang mga halamang gamot sa palayok, na puno ang palayok. Tubig, at nagsimulang pakuluan ang pinaghalong. Hindi nagtagal, natapos na si James sa paggawa ng herbal concoction. Humugot siya ng mahabang hininga. Ito na ang simula ng aking bagong bloodline power. Pagkasabi noon, pumasok si James sa kaldero at isinubsob ang sarili sa samahan. James, anong ginagawa mo? Bakas sa mukha ni Leaf ang pagtataka habang dahan-daang lumapit sa malaking palayok. Siya, makikita ang kakaibang pag-ikot ng mga kulay sa laman ng palayok. Kaya niya rin makakita ng mahinang aura mula sa pinaghalong iyon. 4,540. Kabanata 4,540 si Leaf ay tila labis na nalilito. Hindi ko alam ang eksaktong ranggo ng kanyang paglilinang, ngunit nagkomento si MS. Sachi, kung gaano kahanga-hangang lakas si James dahil sa kanyang pambihirang pisikal kondisyon. Karaniwan, ito rin ay nagpapahiwatig na ang magsasaka ay nakamit ang isang napakahusay ranggo ng paglilinang. Gayunpaman, ginagamit ng taong iyon ang mababang uri ng mga halamang gamot para sa kanya. Paglilinang. Napaisip si Leaf. Nagsalubong ang kilay ni James nang mapansin niya si Leaf. Gayunpaman, mabilis niyang nakontrol ang kanyang ekspresyon at sinabing walang katotohanan, pusta ako. Wala ka pang nakitang ganito. Ito ay isang lihim na pamamaraan na aking natutunan. Ang pinuno ng sekta ko. Ito ang perpektong paraan upang sanayin at pinuhin ang katawan ng magsasaka. Oh, tama ba? Nagtaas ng kilay si Leaf. Mayroon kang katawan ng isang Kylem Akmin. Pwede ng herbal. Ang kombinasyon sa antas ng enerhiyang ito ay talagang kapaki-pakinabang sa iyo. Tulad ng sinabi ko, ito ay isang lihim na pamamaraan. Hinaway-kaway ni James ang kamay niya. Kung wala ka dito para sa anumang agarang negosyo, maaari ka nang umalis. Kaalaman tungkol dito. Ang lihim na pamamaraan ay ibinabahagi lamang sa mga miyembro ng sekta na kinabibilangan ko. Kami. Hindi ito magawa sa harap ng mga tagalabas. Bagamat mukhang nalilito si Leaf, hindi na niya pinilit si James. Mga sagot. Tapos, tumalikod na siya at naglakad palayo. Sumigaw si James sa kanyang direksyon, huwag kang palihim na sulyap. Ayoko. Nagpatuloy si Leaf sa paglalakad nang hindi tinitigan si James ng pangalawang tingin. Matapos matiyak na nakaalis na si Leaf sa likod bahay, bumantong hininga si James. Paano? Nakakahiya. Kailangang gumawa ng isang permanence Acme rank cultivator na tulad ko. Gamit ang mababang uri ng mga halamang gamot na ito. Umiling si James. Pagkatapos, sinubukan niyang pakalmein ang sarili at itinuon ang atensyon sa kanya. Konsentrasyon sa susunod na gawain. Ang blood mantra ay detalyadong mga pamamaraan ng paglilinang para sa isa upang sanayin ang kanilang dugo. Enerhiya at ay optimize ang bloodline power ng lubos. Bukod doon, ito rin. May kasamang mga paraan upang lumikha ng bagong bloodline na kapangyarihan. Ang selyo sa katawan ni James ay hindi lamang hamarang sa kanyang umiiral na kapangyarihan sa linya ng dugo. Ngunit pinaghigpitan din nito ang kanyang path powers. Kaya, walang choice si James kundi ang lumikha at linangin ang isang bagong bloodline na kapangyarihan. Ang herbal concoction na inihanda ni James ay maaaring naglalaman ng medyo mababa aura para sa mga bihasang, makaranasang magsasaka. Gayunpaman, ito ay higit pa sa sapat upang tulungan ang mga regular na tao sa kanilang paglilinang. Sa kabutihang palad, sa kaso ni James, ang lakas sa concoction ay sapat na para sa kanya upang lumikha ng isang bagong bloodline kapangyarihan. Matapos matiyak na ang lahat ng bahagi sa ibaba ng kanyang leeg ay nakalubog sa halamang gamot.
concoction, nagsimulang bigkasan ni James ang mga banal na kasulatan mula sa blood mantra. Sa loob-loob. Sa loob ng ilang segundo, dahan-dahan ang mga enerhiya mula sa concoction. Hinihigop sa katawan ni James sa pamamagitan ng mga pores sa kanyang balat. Ang mga enerhiyang iyon ay ginamit upang lumikha ng mga bagong ugat sa katawan ni James. Unti-unti, pula. Nagsimulang mamuo ang ambon sa mga tisyo ng kalamnan ni James. Habang pinagsama ang pulang ambon. Ang mga enerhiya mula sa concoction, dugo ay nabuo sa mga bagong ugat. Sa kalaunan, ang bagong network ng mga ugat ay nagsimulang magpalipat-lipat ng bagong dugo sa kanya. Katawan. Samantala, naging dormant ang existing bloodline power ni James. James. Nanatiling nakalubog sa palayok sa loob ng 3 buwan habang ginagawa niya ang kanyang bago. Kapangyarihan ng bloodline. Pagkaraan ng 3 buwan, naging malinaw ang tubig sa palayok na dating madilim. Dahil ganap na hinigop ni James ang bawat bit ng enerhiya sa herbal samahan. Matagumpay na nakalikha si James ng bagong bloodline na kapangyarihan, at kahit na siya nagawang linangin at pinuhin ito sa ranggo ng sage. Masayang tumalon siya mula sa palayok. Pagkatapos ng ilang pag-inat, sinubukan ni James ay channel ang kanyang path power sa tulong ng kanyang bagong bloodline power. Sa kanya sorpresa, maaari pa niyang ilabas ang kapangyarihan ng divine rank. Bagamat maaaring hindi gaanong, nasisiyahan pa rin si James sa kanyang kasalukuyang pag-unlad. Kailangan ko lang ipagpatuloy ang pag-absorb ng mga energies ng langit at lupa, at ang aking tataas ang bloodline power nang wala sa oras. Napaisip si James. Lumabas si James sa likod bahay para mamasyal. After a while, nangyari na siya. Dumaan sa halamanan ng damo ng santo. Napansin ni James na dumami sila. Ang mga porma sayon ay naghagi sa hardin halos kaagad. Kahit na gusto ko talaga ang mga halamang iyon at kaya kong sirain ang mga ito. Formations madali, ayokong masira ang magandang relasyon ko sa Saintess sa. Sandali, napaisip si James. Di nagtagal, nagpasya si James na maglakbay sa iba't ibang lugar sa paligid ng universe upang maghanap ng higit pang Empyrean herbs. Sa pagkakataong ito, naglakbay siya ng 3 taon at nakolekta ang lahat ng Empyrean herbs anuman ang kanilang mga grado. Nakuha pa ni James ang isang divine grade herb sa kanyang paglalakbay.